Hahaha, pinabati kita, Ginoong Tan. Na-nominate bilang chairman ng Chamber of Commerce. Hahaha. Ginoong Tan, iinumin ko ito para sa iyo. Sa tingin ko, hindi magtatagal, ang pamilya Tan ay magiging ang pinakamayaman sa probinsya. Lu, hahaha. Ikaw si Tan Zhengming. 50 taon na ang nakalipas. Sa Huangpu River, nagkaroon ng isang bangkete sa barko. Naaalala mo ba sa bangketeng iyon, ang pamilya Tao na pinatay ang buong angkan? Ikaw ay inapo ng pamilya Tao. Hindi, ngunit ako ang pinagpapakumbabaan ng pamilya Tao na pinaglilingkuran bilang Panginoon. 50 taon na ang nakalipas. Si Tan Zhengming, sa bangketeng iyon, pinatay ang buong pamilya Tao, ninuno. Ang buong pamilya Tao, tanging ang 2 taong gulang na apo, ang nakatakas. Ako at ang pamilya Tao ay naging magkaamo at alipin. Ngayong nagising na ako, ang utang na ito ay dapat nang singilin para sa pamilya Tao. Hindi inapo ng pamilya Tao. Mas mabuti kung hindi ka. Ngayon ay ang araw ng aking pagkakatalaga bilang chairman. Pinilit mong pumasok sa inuman at tinawag mo ako sa aking pangalan. Kung iinumin mo ako ng isang baso bilang paghingi ng tawad, ituturing ko na lang. Ako ang mag-aalay? May kapalaran ka bang tumanggap? Walang galang. Si Ginoong Tan ay isang kagalang-galang na chairman ng Chamber of Commerce at hindi niya kayang tanggapin ang iyong pag-aalay ng inumin mula sa isang nakababata. Alak, hindi ako iinom. Ngunit para sa iyo, pwede. Buksan ng langit at lupa ang pintuan. Ipagkaloob sa buong angkan ng Tan ang kamatayan. Ano ang ibig mong sabihin? Bago ka mag-alay ng inumin, isinumpa mo na wala akong kapalaran na tumanggap. Ngayon, sa harap ko, ibinuhos mo ang alak sa lupa. Mukhang sobra ang iyong buhay. Ano ang nangyayari? Ginoong Tan, Ang tao na wala. Sa mundong ito, may isang tao na kayang humiling sa langit na magbigay ng buhay o kamatayan. Siya. Bumalik siya. Lolo, parang nakita ko siya. Ang taong hinintay mo ng ilang dekada bumalik na. Kapag patay na ang tao, wala nang utang. Xiao Tao. Ang matinding galit ng pamilya Tao mula 50 taon na ang nakalipas. Naipaghiganti ko na para sa iyo. Miss Fan, napansin ko na hindi ninyo ginamit ang pagkain kaninang umaga, kaya pinapapagluto ko ang kusina ng bird's nest soup. Subukan ninyo. Kahit ang pinakamataas na uri ng red bird's nest ay hindi niya nagustuhan. Tunay na hindi siya basta-basta. 1 buwan na ang nakalipas. Sa construction site sa Silangang Labas, may nahukay na libingan. Muntik na akong mamatay sa pagkahulog habang papunta ako para mag-imbestiga. Buti na lang, iniligtas ako ni Miss Fan. Pakiusap. Pagkatapos, si Miss Fan ay inanyayahan ko sa pansamantalang panuluyan sa pamilya Tao. Hindi ko inasahan. Nang pumasok siya sa bahay ng tao, ang kumpanya ay bumangon mula sa kamatayan, sumabog ang dami ng order. Si Miss Fan ang tagapagligtas ng pamilya Tao, hindi siya dapat pabayaan. Miss Fan, ang mga bagay na iniutos ninyo kanina, ako mismo ay pumunta sa probinsyang lungsod at binili ito sa auction. Lahat ay inilagay sa inyong study room. President Tao, hindi maganda ang balita. Ano ang sinabi mo? Ang angkan ng Tan ay nalipol. Miss Fan, magpahinga muna kayo rito. May personal akong bagay. Kailangan ko munang asikasuhin. Matapos na si Ginoong Tan, ang matanda, ay namatay ng hindi inaasahan kagabi sa restaurant, sa private room. Ang 17 miyembro ng pamilya Tan, ay sunod-sunod ding namatay ng hindi inaasahan. Sa kasalukuyan, ang pulisya ay nag-iimbestiga na. 50 taon na ang nakalipas. Si Ginoong Tan ay pumatay sa aking buong pamilya. Inagaw ang ari-arian ng pamilya Tao at umangat ng husto. Akala ko sa buong buhay ko wala na akong kakayahang maghiganti. Hindi ko inasahan na ang angkan ng Tan ay magkakaroon din ng ganitong araw. Si Ginoong Tan ay gumawa ng maraming kasamaan at namatay dahil sa kidlat. Ito ang kabayaran. Tama. Kabayaran. Karapat-dapat silang. Teka,
mamatay sa kidlat. Noong una, ang lolo ay nagpahayag na parang Panginoon ang isang binibini. Siya ay may kakayahang baguhin ang kapalaran, ngunit sa kasamaang palad, paggising niya ay ilang dekada na ang lumipas. Ang lolo ay malamang hindi aabot sa araw na makita siya. Siya iyon. Ang binibini ay bumalik na. Nalaman niya ang dahilan ng malagim na pagkamatay ng pamilya tao at naipaghiganti niya ang pamilya tao. Sa probinsyang lungsod, handa na ang sasakyan ng pamilya Tan. Kailangan kong pumunta sa probinsyang lungsod para hanapin siya. Opo, Tama. Tipunin mo ang lahat ng nasa bahay. opo. Tatay, Nagmamadali akong pumunta sa probinsyang lungsod para hanapin ang isang matandang kakilala. Sa mga araw na wala ako, kailangan ninyong alagaan ng mabuti si Miss Fan. Para na naman sa kanya. Tatay, gusto mo pa bang itago ang babaeng iyon na mandaraya? Gaano katagal siya mananatili sa bahay? Sasabihin ko talaga, 2 taon pa lang mula nang mamatay si inay, ay agad kang nagmamadali. Tumahimik ka. Si Miss Fan ang nagligtas sa akin. Mag-isip ka naman. Tatay, sige. Umalis na kayo ng payapa. Aalagaan namin si Miss Fanin. Ate, hindi mo dapat ako pinigilan kanina. Ang tatay ko ay nahulog sa babaeng manloloko na iyon. Sinasabi pa niyang tagapagligtas siya. Talaga namang siya ang kalaguyo niya sa labas. Hindi ko rin inaasahan. Sa ganyang antas na ng pagpapalayaw ni tatay sa kanya. Kung magpapatuloy ito, ang aming mana, ay mapupunta lahat sa kanya. 1R, hindi na tayo pwedeng maghintay na lang. Ano ang gagawin natin? Ang babaeng manloloko na iyon ay umaasa lang sa mukha niya para akitin ang tatay mo. Yep. Paano kung mawala ang mukha niya? Ate, kung malaman ni tatay, Ikaw ang tunay na anak niya. Siya ay isang kalaguyo lang na walang karapatan. Ano ang dapat ikatakot? Ang skincare na ito ay may halong sulfuric acid. Kapag pinahid, masisira ang mukha. Panahon na para bigyan siya ng leksyon. Pasok. Binibining Fan, ito ang platinum cream na espesyal na binili ni tatay para sa iyo. Ang mga may bahay at dalaga sa aming grupo ay mahilig gumamit nito para sa kagandahan. Ito ba ang cream na regalo ng tatay mo? Oo naman, regalo ng tatay ko. Kung gusto ninyong gamitin ko ito, iwan ninyo na lang. Ang samahan naming mag-amo ng pamilya tao, matatapos din. Kamusta? Tinanggap ba niya? Oo, tinanggap. Pero may kakaibang kaba sa loob ko. Manang, hindi naman siguro. Hindi niya malalaman. Hintayin natin na masira ang mukha niya at palayasin siya ni tatay sa pamilya tao. Ngayon, umuunlad ang kumpanya. Hindi magtatagal, magiging pinakamayaman tayo sa lungsod. Hindi ko papayagan na may magpakasal kay Don at makipag-agawan sa mana. Bakit kakaiba ang amoy? Expired na ba? Hindi naman expired. Baka mali lang ang pang-amoy ko. Tatay, 1R bukas ng umaga, may darating na snow lotus sa bahay. Ibibigay mo kay Miss Fan iyon. Tatay iyon ay nagkakahalaga ng 7 digit na snow lotus. Ano ba siya para gamitin iyon? Noong nabubuhay pa ang nanay ko, hindi mo siya ganoon kaganda ang pagtrato. Iniligtas ni Miss Fan ang buhay ko. Kahit anong gawin ng pamilya tao para sa kanya, tama lang iyon. Hayaan mo na. Hindi mo maintindihan. Kumusta si Miss Fan ngayon? isang face cream na 10,000 pataas ginagamit sa mukha. Siya ay maayos naman. Buti naman. Si Miss Fan ay walang gaanong pasensya. Ikaw at ang iyong manang, sa pagsasalita at pagkilos, dapat mag-ingat sa hangganan. Huwag kang magpakita ng kawalang galang kay Miss Fan. Ano man ang hilingin niya, bigyan mo siya. Naiintindihan mo ba? Oh, siguradong aalagaan ko siya ng mabuti. Mukha ko.
Manang, mukha ko. Nasira ang mukha ko. Juaner, anong nangyari? Kanina lang, nung ginamit ko ang face cream, parang kakaiba ang amoy. Pagkatapos kong ipahid, tumingin ako. Mukha ko naging ganito ang mukha ko. Sinasabi mo bang dahil sa face cream? Ito ay amoy concentrated sulfuric acid. Siya, tiyak na iyong babaeng manloloko. Napansin niyang may mali sa face cream na iyon at pinalitan niya ito. Hahanapin ko siya. Huwag kang magpadala sa emosyon. Unawain muna natin ang sitwasyon. Tingnan natin kung yung face cream na ibinigay natin sa kanya kahapon, nandyan pa ba? Kung siya nga ang nagpalit ng face cream at siya ang dahilan ng pagkasira ng mukha mo, gagawin ko siyang magbayad. See? Ano iyon? Nakita ko na ang iyong calligraphy paper ay halos ubos na. Nagdala ako ng bago. Saka, inuutusan ka ng katiwala na bumaba, sabi niya. Si tatay ang Snow Lotus na para sa iyo ay dumating na. Huwag hawakan ng mga bagay sa study room, lalo na ang sandalwood box. Hindi ninyo kayang panindigan ang kahihinatnan ng paghawak dito. Ihuhulog ko lang ito at aalis na ako. Cream iyan. Buksan mo na? Nandoon ba ang cream sa loob? Kung wala, Tiyak na ikaw ang gumawa noon. siya nga. Babae? Akala mo ba dahil pinapaboran siya ni Itay, wala akong magagawa sa kanya? Pupuntahan ko si Lola ngayon, ipapapatay ko siya kay Lola. Huwag hawakan ang mga bagay sa study, lalo na ang sandalwood box. Hindi ninyo kayang tiisin ang kahihinatnan. Hindi pa siya kasal kay Itay, pero ginagawa na niyang mistress ng bahay. Isang pirasong papel lang. Hindi ko man lang mahawakan. Ako ang tunay na anak ni Itay. Titingnan ko nga kung ano ang kahihinatnan na hindi ko kayang tiisin. Ang spell paper na ito ay mahuhulaan ng swerte at panganib. Sa pamamagitan nito, mapapanatiling maunlad ang pamilya Tao sa loob ng 100 taon. Bala ko sanang ibigay kay Tao Xiao bago ako umalis. Wala na, ang mga inapo ng pamilya Tao ay wala talagang swerte. Oras na para umalis sa pamilya Tao. Tapos na ang ugnayan natin bilang amo at alipin. Ingatan mo ang sarili mo. Hilingin sa langit ang buhay at kamatayan. Siya lang ang makakagawa niyan sa buong mundo. Si Binibini, ang taong hinintay ko ng ilang dekada, sa wakas ay bumalik na. Lolo, ganoon ba talaga siya kagaling tulad ng sinasabi mo? Ang kakayahan ni Binibini ay higit pa sa inaakala natin. Ilang dekada na ang nakalipas, binigyan ako ni Binibini ng isang spell paper. Kailangan lang magbulong ng nais sa isipan at magpapakita ang papel kung swerte o panganib. Dahil sa isang spell paper na iyon, sa loob ng ilang taon, naging isa ako sa 3 pangunahing angkan. Kung hindi ninakaw ang spell paper, bakit naman napipi ang mga binti ko hanggang sa ganito? Spell paper. Mayroon pala talagang ganitong mahiwagang bagay sa mundo. Ngayong muling pumasok si Binibini sa mundo, ang pagkakataon ng angkan nating Lu na umangat ay nasa harapan na natin. Mabilis, maghanda ng sasakyan, pupunta ako agad sa pamilya Tao, luluhod at sasalubungin si Binibini. Lola, dumating ka na sa wakas. Ang apo mong babae ay halos na patayin ng kabit na iyon. Lola, napakasama ng babaeng iyon. Sinira niya ang mukha ni Juaner. Kawawa naman ang apo ko. Si Tao Xiao ay talagang nagkamali. Ang kabit ay pwede mong paglaruan sa labas. Bakit mo dinala sa bahay ng tao para magyabang? Talagang napakasama. Ano ba talaga ang nangyari? Magsalita ka. Si Tao Xiao, sa kabit na iyon ay nagbigay na ng labis na halaga kung ako ay magpaparusa ng mahigpit. Hindi ba siya magagalit sa akin? Lola, dapat mong ipaghiganti ako.
sampalin mo ng husto ang mukha ng babaeng iyon. Huwag kang umiyak, Juaner. Ako ang bahala sa iyo. Kunin mo agad ang babaeng iyon at tawagin siya rito. Opo. Sa nakaraang 2 taon, ang pamilya ay umaasa sa sustento ni Tao Xiao. Hindi tayo pwedeng mawalan ng malaki dahil sa maliit. Dahil hindi natin siya pwedeng saktan o palayasin, bigyan natin siya ng leksyon. Isang kabit lang. Hindi naman siya makakapagpabago sa pamilya Tao, di ba? Totoong mayroon siyang mukhang mang-aakit. Kaya naman niyang akitin ang asawa ko para dalhin ka sa pamilya Tao at buhayin ka sa mamahaling pagkain. Hindi ba sinabi sa inyo ni Tao Xiao kung sino ako para sa kanya? Hindi mo sasabihin na ikaw ang tagapagligtas ng tatay ko, di ba? Akala mo sa ganitong dahilan tatanggapin ka namin? Ang babaeng tulad mo, marami na akong nakita. Mahirap at mababa ang katayuan. Gustong umangat sa lipunan sa pamamagitan ng mukha at para makapag-asawa sa mayaman. Gagawa ng kahit ano, pumipili ng mga lalaking diborsyado at may asawa na. Ang mukha ko, bakit biglang sumakit? Bastos ka. Ito na ang aking huling pagpaparaya sa pamilya Tao. Si Tao Xiao ay may mga kamag-anak na tulad ninyo. Talagang nakakaawa. Tumigil ka. Ano ang sinabi mo? Nakakaawa? Tingnan natin kung kami ang nakakaawa. O ikaw na babaeng manloloko. Wala na kayong pagkakataon. Sa akin, na isang nakatatanda, ay nangangahas kang maging bastos. Itong pagpapakita ng kapangyarihan, siguradong matatanggap mo ngayon. Ang pagpasok ng kabit sa mayamang pamilya. Ano ba ang mga patakaran? Yung mga babaeng nasa labas na gusto pumasok sa mayamang pamilya ay dapat lumuhod at mag-alay ng tsaa sa legal na asawa. 2 taon nang patay ang aking anak na babae. Kaya hayaan ninyo akong ang apo kong babae ang pumalit sa kanyang nanay upang tanggapin ang iyong paggalang. Ang pagluhod ay hindi na kailangan basta't ibigay mo kay Juaner 1 tasa ng tsaa bilang paghingi ng tawad. Ang bagay na sira ang kanyang mukha dahil sa iyo ay maaari kong kalimutan. Sinabi na ni Lola, Miss Fan, mag-alay ka na ng tsaa bilang paghingi ng tawad. Sa unang pagkakataon ay nakakakita ako ng mga nagmamadaling mamatay. Na mag-alay ako ng tsaa. Kayo ba ay may kapalaran na tumanggap? Kung may kapalaran ba kaming tumanggap, ay aming bagay. Ngunit kung hindi mo makuha ang pagkilala ko at ni ate, ay mananatiling hindi makapasok sa mataas na antas na kabit. Mag-alay ng tsaa kay Juaner bilang paghingi ng tawad sa hinaharap, umasta ka ng maayos sa pamilyang Tao at ang usapin ng pagkakapangit ng mukha ay makakalimutan na. Lola, si Binibining Fan ay isang tagapagtaguyod ni Ginoong Tao. Baka mas mabuti na lang nakalimutan. Anong kalimutan? Wala akong sapat na kapalaran para tumanggap. Ang mga salitang ito ay para lang dayain si Tao Xiao. Hindi ako naniniwala. Ang aking tsaa ay para lamang humiling sa langit at lupa na magbigay ng buhay o kamatayan. Si Tao Juaner ay walang sakit at kapahamakan. Hindi maaaring bigyan ng buhay. Kaya't kamatayan na lamang ang maaaring ibigay. Sigurado ka bang gusto mo akong papatayin kayo? Sige, ipagawa mo sa langit at lupa na patayin ako. Ano ba ang tingin mo sa sarili mo? Puro kasinungalingan. Ngayon gusto ko talagang makita kung paano ang pag-alay ng tsaa na ito ay papatay sa amin. Kung ganoon, kaya tutuparin ko ang inyong hiling. Hilingin sa langit at lupa na buksan ang pintuan at patayin ang 3 tao ng kamatayan. Ibinuhos ang tsaa sa lupa. Juaner, sinusumpa niya tayo. Miss Fan, naialay na ang tsaa. Hindi umubra ang mga banta mo. Yung kamatayan? Ang lola ko, ni isang hibla ng buhok ay hindi nalaglag. Ang sinabi mong kapalit, hindi kaya ay makinig sa iyong mga walang basehang sinasabi. Anong nangyari? Bakit biglang dumilim ang sala? Sobrang nanginginig ang sahig. Baka ang sinabi ni Miss Fan ay nagkatotoo. Anong epekto ba? Hindi naman siya Diyos. Nag-alay lang ng tsaa ay talagang mamamatay ka ng Basta sumabog lang ang chandelier at nagdulot ng maliit na ingay. Kailangan pa bang magulat? Mayordomo?
kumuha ng lampara. Lola, talaga bang okay ka? Nasira lang ang ilaw. Anong kamatayan at kapalit? Lola, hindi ba ako buhay na maayos? Dahil nag-alay ka na kay 1R ng tsaa bilang paghingi ng tawad, ang pagkakapaso ay kalimutan na. Kalimutan na. Pero hindi ako papayag na ganun lang. Naialay na ang tsaa, bukas na ang pintuan. Ang inyong parusa ay dumating na. Anong parusa? Nagpapanggap ka pa? Akala mo ba protektado ka ni Tao Xiao? Kaya hindi ako mangahas na gawin sa iyo ang... Madam, dinala ko na ang lampara. Ang bagong billing lighter. Bakit hindi ito umiilaw? Dumating na. Lola, ang aking mga mata. Anong nangyari sa iyo, Lola? Ang sakit, Waner. Hindi na ako makakita. Bakit bigla? Bakit sumabog ang lighter? Hindi iyon posible. Anong humingi sa langit at lupa ng kamatayan at buhay? Ito ay sobrang katawa-tawa. Siguro nagkataon lang. Oo, nagkataon lang. Ang daming dugo. Bakit ang lala ng sugat? Mayordomo, kunin mo ang first aid kit. Una, bendahe at pigilan ang pagdurugo ni Lola. Ate, ikaw ay tumawag sa ospital ng ambulansya. Tiyak na nasugatan ang mata ni Lola. Sige, tatawag na ako. Bumukas ang pinto at tumunog ang kampana. Ito ang unang buhay. Unang buhay. Ang mga sinabi niya kanina, totoo pala lahat. Isang pag-aalay ng tsaa, mamamatay ang tao. Binibini. Ate, kumusta ka? Huwag mo akong takutin. Si Lola ay kakasugat lang ng mga mata dahil sa pagsabog. Hindi ka maaari. Patay na. Paano nangyari ito? Waner, ano ang sinabi mo? Patay na ang iyong ate. Lola, si ate ay aksidenteng nadapa kanina. Ang ulo niya ay tumama sa paa ng mesa. Patay na. Bakit nagkataon? Lumawak ang mga pupil. Binibini. Wala nang pag-asa. Lola, binibini. Sunod-sunod ang aksidente sa bahay. Baka totoo nga ang sinabi ni Miss Fan. Nagkatotoo. Tumigil ka! Ano bang mabisa dyan? Pwede bang mamatay ang tao dahil sa tsaa? Naniniwala ka ba sa ganyang kalokohan? Pagsisisihan ninyo ito. Kapag bumalik si Tao Xiao, siya ang dapat magsisi. 1L? 1L! Nandito si Lola. 1L, tumawag ka agad sa ospital. Hindi ako naniniwala. Nasa isang bangga lang sa ulo, mamamatay ang hipag mo. Imposibleng mamatay si ate. Tumawag ng ambulansya. May oras pa. Siguradong may oras pa. Patay ang baterya. Ito na ang pangalawang buhay. Hindi ba ito noong 18 kong kaarawan? Ibinigay sa akin ni tatay? Ang pamana na singsing? Na kahoy? Waner, ito ay pamana ng angka natin. Ang protective wooden ring. Ibinigay ito sa ninuno natin ng kanyang Panginoon. Noon, dahil sa singsing na ito, maraming beses akong nakatakas sa kamatayan. Ngayon, ibinibigay ko ito sa iyo. Kapag nasa iyo ito, sa oras ng panganib, sana ay mailigtas ka nito. Kaya pala si Tao Xiao ay nagbigay ng singsing sa kanya. Kaya pala nakatakas siya sa kamatayan. Pero ang kamatayan ay nakalaan na. Makatakas man si Tao 1R ng isang beses, hindi siya makakatakas sa susunod na libu-libong beses. Ang singsing ko. Ibinigay ni Tao Xiao ang singsing sa iyo para protektahan ka at pahabain ang buhay mo. Pero kayo ay tanga at mayabang, nagpupumilit kayong mamatay. Paano mo nalaman na ibinigay ni Itay ito sa akin? Kung ako ang nagbigay, paano ko hindi malalaman? Nabiyak na ang singsing. Ang buhay ninyong dalawa ay kukunin na ng langit. Miss Fan, pakiantay po. Binibini, bata pa siya at walang alam. Si Lola, bihira lang siya pumunta rito, kaya hindi niya nakilala ang pagkatao ninyo. Sana po ay... Huwag mo na siyang ipagtanggol. Ang taong malapit nang mamatay, hindi ko nasasagutin ang kanyang mga salita at gawa. Miss Fan, kayo, ito. Ibibigay mo ang liham na ito kay Tao Xiao. Papauwiin mo siya agad para makita niya ang huling sandali ng dalawa.
bigla lang itong lumitaw. Paano nangyari ito? Hindi ba siya ang kabit ni Itay? Waner, anong nangyari sa'yo? Lola, ngayon lang, sinabi ni Miss Fan na ang pamana ng pamilya tao natin na singsing na proteksyon na kahoy ay siya ang nagbigay at siya ay sobrang kakaiba. Hindi kaya si Miss Fan ay talagang isang importanteng tao? Ale at binibini si Miss Fan ay aalis na ng pamilya tao. Huwag na kayong magkamali pa. Bago umalis ang puno ng pamilya, sinabi niya na si Miss Fan ay may hindi simpleng pinagmulan. Malamang na sa pamilya, tao siya magdadala ng swerte at magandang kapalaran. Swerte? Ano ang ibig sabihin nito? Sabihin mo sa akin ng malinaw. Simula nang tumira si Miss Fan sa pamilya tao, ang negosyo ng kumpanya ay biglang lumago kahit na Lola, ang sulat na iyon ay biglang lumitaw. Ano, sabi mo? Bigla na lang din siyang naglabas ng isang sulat. Mga babaeng tulad mo marami na akong nakita. Walang pakundangan, pumapatol sa mga lalaking diborsyado o may pangalawang asawa. Baka naman ako ang nagkamali. Hindi siya ang kabit na dinala ni Tao Xiao sa bahay, kundi ang tagapagligtas. Kung gayon, ang mga sinabi niya kanina, Ang aking tsaa, tanging langit, at lupa ang magbibigay ng buhay o kamatayan. Si Tawan Er ay walang sakit at walang sakuna, kaya hindi siya mabibigyan ng buhay. Kung gayon, kamatayan na lang ang maibibigay. Sigurado ka ba? Gusto mo bang bigyan ko kayo ng kamatayan? hilingin sa langit ang kamatayan, pero ito ay hindi talaga kayang gawin ng tao. Napakawalang katwiran nito. Lola, simula nang mag-alay siya sa akin ng tsaa na iyon, una, nasugatan ka sa pagsabog. Pagkatapos, ang asawa ng kuya ay aksidenteng namatay sa pagkakahulog kahit ang proteksiyong singsing na kahoy na ibinigay ni Itay ay nabasag din. Ano ang gagawin natin? Ang mga sinabi ng binibining iyon, totoo ba lahat? Pero isang tasa lang ng tsaa ang inialay paano ito nauugnay sa buhay at kamatayan. Kahit na anong sabihin niya, siya ay tao pa rin sa huli. Waner, sinabi mo kanina na sino ang nagbigay ng pamana na singsing na kahoy. Sinabi ni Miss Fan kanina na siya ang nagbigay sa pamilya tao. Puro kasinungalingan. Ang proteksiyong singsing na kahoy na iyon ay ipinamana ng iyong lolo sa iyong tatay. Siya ang nagbigay? Siya, isang dalagita na 20 taong gulang. Paano siya magbibigay? Hindi naman siya pwedeng makilala ang iyong lolo na namatay ng 50 taon na ang nakalilipas lolo. Ano ba ang sobre at kamatayan na iyan? Lahat iyon ay pananakot lamang sa atin. Pero Lola, ang pagpapakita ni Miss Fan ng mga bagay, talagang nakita ko sa aking sariling mga mata. Sa tingin ko siya ay... Ginang, wag nang mag-antala. Talaga bang si Miss Fan ay aalis na sa pamilyang tao? Kapag umalis siya, hindi natin maipapaliwanag sa pinuno ng pamilya. Mauna kayong humingi ng tawad kay Miss Fan. Hilingin ninyong manatili siya. Bilang biyena ni Tao Xiao, hihingi ako ng tawad sa isang nakababata. Kung gagawin ko iyon, hindi ba magiging mas mababa ang buong pamilya sa kanya? Ginang, hindi pa ba kayo natuto sa nangyari sa batang Ginang? Kapag umalis si Miss Fan sa pamilyang tao, Mababangga ba ang ulo niya? At mapatay ang asawa ng kapatid niya? Sino ang nakakaalam kung anong pananakot ang ginamit niya? Sige na, hanapin mo siya at sabihin mo tungkol sa pag-aalay ng tsaa. Ako ang may kasalanan. Sabihin mong bumalik siya agad. Binibini. Ilang dekada akong nagretiro at ang buong pamilyang tao ay nalipol. Ang 3 pamilya ninyong Lu, Liang at He ay nasa bingit din ng kapahamakan. Sinanga, pupunta ako para makita ka sa huling pagkakataon. Miss Fan, sinabi ng Ginang na ang tungkol sa pag-aalay ng tsaa sa panganay na dalaga ay siya ang may kasalanan. Hinihiling namin na manatili kayo. Tapos na ang ating pagkakataon, hindi na kailangang manatili. Pero, bago pumunta ang pinuno ng pamilya sa probinsya, sinabi niyang dapat Mula nang magretiro ang binibini, ang 4 na pamilya naming He, Tao, Lu at Liang ay namatay o napinsala. Wala ni isa ang nakaligtas. Ang mga inapo naming He ay mahina ang isip, nasbingit na ng kapahamakan. Ang pamilyang Tao 50 taon na ang nakalipas ay nilipol ni Tan Zhengming. Si Lolo Lu ay ninakawan ng speech spirit paper at naparalisa. Ang pinakamasama ay ang pamilyang Liang. Nawasak ang kanilang tahanan at namatay ang mga tao. Ang mga binti ni Lolo Liang ay lubhang nasugatan, hindi makagalaw
Ngayon, ganito na lang ang aming kalagayan. Kahit dahil sa banta ng pamilyang He, hindi man lang kami makatulog. Pinuno ng pamilya. Talaga bang kaya ng binibining iyon, ang pamilyang He? Ang maliit na pamilyang He noon ay hindi man lang karapat-dapat maging alipin ng binibini. Kung hindi natulog ang binibini ng ilang dekada, hindi sana kami naaapi ng ganito ng 4 na pamilya. Ang direksyong iyon ay patungo sa Qing City. Bakit kakaiba ang panahon na ito? Sa paligid ay maaliwalas, ngunit sa Qing City ay makulimlim. Natatakpan ng ulap, may malaking kapahamakan na darating. Ang kakaibang pangyayaring ito, baka. Sinabi mo kahapon, aling pamilya sa probinsya ang nalipol sa isang gabi? Parang pamilya Tan iyan. 50 taon na ang nakalipas. Sa bangka ng piging, pinatay ni Tan Zhengming ang buong pamilya Tao. Baka naman, bumalik na ang binibini para ipaghiganti ang pamilya Tao. Si Ginoong Lu, iyon. Ito ang daan patungong lungsod Qing. Bilisan natin siya. Pareho tayong alipin ng binibini. Ang pagkakataong makita ang binibini, hindi dapat maunahan ng matandang iyon. Binibini, may araw pa ba akong mabubuhay upang makita kayo? Hindi pa ba bumabalik ang apelidong Fan? Sabi ni binibining Fan. Tapos na raw ang ugnayan niya sa pamilya Tao. Babae? Walang utang na loob. Kapag nakauwi na si Tao Xiao, tatanungin ko siya, yung babaeng dinala niya, anong klaseng tao ba talaga siya? Ano, naaksidente ang ambulansya. Hindi na darating. Pwede ba kayong maghanda ng sasakyan, ihatid si Lola at ate sa ospital? Ate, may dumating na galing sa pamilya Lu ng probinsya. Pamilya Lu? Kahit na ang pamilya Lu ay isa pa ring mayamang angkan sa probinsya, medyo humina na sila sa mga nakaraang taon. Ang pamilya Tao ay nasa magandang kalagayan ngayon. Patuloy ang pakikipagtulungan. Baka pumunta sila rito para makipagnegosyo sa pamilya Tao. Narito na ba si Ginoong Lu? Sa daan, nakita ko ang pamilya Tao. Natatakpan ng itim na ulap. Ang pamilya Tao ba ito? Dahil sa babaeng dinala ni Tao Xiao, si binibining Fan, pinainom ko lang siya ng tsaa bilang paghingi ng tawad. Hindi siya nasiyahan at nagmura. Ikaw? Pinalayas ninyo ang binibini? At pinainom ninyo ng tsaa ang binibini para sa anak ni Tao Xiao. May problema ba doon? Kaya pala ang dilim ng kapalaran ng pamilya Tao. Talagang hinahanap ninyo ang kamatayan. Si Tao Xiao ay may tulad ninyong mga bobong anak at biyenan. Kaya naman, malapit nang mawasak ang pamilya. Ginoong Lu, ang mga bagay ng pamilya Tao, hindi mo dapat pakialaman. At saka, dahil pumunta ka rito para makipag-usap sa tatay ko, hindi ka dapat pumanig sa iba. Risk. Makipag-usap sa pamilya Tao? Karapat-dapat ba kayo? Mga bobong utak. Teka lang, hindi lalampas ng isang araw. Hintayin ninyo, makakasama ninyo ang bangkay ni Ginang Tao. Sabay kayo. Itulak mo ko palabas, sundan natin ang binibini. Kayo, napakasobra ninyo. Lola, Sinasabi kong bilisan mo. Hindi ka nakinig. Ngayon, ayos na. Umalis na si Miss sa pamilya Tao. Saan ako pupunta? Si Miss ay si Miss. Itulak mo ako dali. Hindi ka ba kumain? Gamitan mo ng lakas. Umalis ka. Ako na lang. Miss, hintayin mo ako. Pumunta ako para makita ka, Miss. Miss, isang hakbang na lang. Makikita na sana kita, Miss. Lolo, hindi mo ba nakita? Siya, bigla siyang nawala. Iyan ba ay dapat pagtatakhan? Halaw, bakit ka pumunta? Kung hindi ako pumunta, paano malalaman na si Miss ay isinilang? At paano ko matutuklasan na ikaw, matandang hayop, ay nagtangkang mag-isa kay Miss? Mamatay ka, bitawan mo. Holaw, bitawan mo na. Ilang dekada na ang nakaraan. Ang 4 na angkan ng Tao, He, Lu, at Liang ay parang iisang pamilya, di ba? Paano mo ako magagawang lihim na dumalaw kay Miss ng mag-isa? Hindi ka rin ba lihim na pumunta sa pamilya Tao na pilay ang aking 2 binti at nawala ang papel ng espiritu?
Paano hindi ako papayagang makita muna si Miss? Sa nakaraang 20 taon ng angkan naming He, lahat ng mga inapo ay naging tanga at baliw. Tila tuluyan ng babagsak. Bakit hindi mo ako pagbigyan? Kung pagbibigyan man, dapat ibigay sa pinakamalungkot ang angkan Liang. Si Liang ay bulag at pinutulan ng mga paa. Ngayon ay namamalimos na lang. Sabihin mo, paano ka nagkaroon ng mukha na hilingin na ibigay ko ang pagkakataon sa inyong angkanhi? Ang angkanhi ay nahihirapan, ako na muna. Pilay ang aking mga binti, ako na muna. Lolo, tumigil na kayo. Umalis na si Miss. Kung ganoon, unahan na lang. Bilisan nyo at suriin ang pamilya Tao sa mga kalapit na CCTV. Sa loob ng isang araw, kailangan ko makita si Miss. Pulang pulubi, lakas mong makipag-agaw ng pagkain sa aso ko. Miss, maaaring hindi na kita mahintay na bumalik. Ikaw? Xiaoliang, Ikaw ang binibini. Ikaw ba ang binibini? Talaga bang ikaw ang bumalik? ako nga. Pero ilang dekada na tayong hindi nagkita. Ang 4 ninyong angkan ay sunod-sunod na nagdusa. Nagkahiwa-hiwalay. Xiaoliang, paano ka naging ganyan kaapi? Binibini, ako ang may kasalanan sa inyo. Wala akong kakayahan, hindi ko kayo naprotektahan. Ang kayamanang ipinagkatiwala sa pamilya Liang. Di nagtagal pagkatapos ninyong magretiro, ang pamilya Tao ay nilipol. At ang pamilya Lu ay pinagkanulo ng masasamang tao. Ako'y higit pa. Ang mga bagay tungkol sa 4 na angkan, alam ko na lahat. Ang paghihiganti para kay Xiao Tao, na ipaghiganti ko na siya. Naipaghiganti na. Ang mga pumatay sa buong pamilya Tao, ang pamilya ni matandang Ginoong Tan. Iniling ko na sa langit at lupa, pagkalooban ng buhay at kamatayan. Ang angkan ni Tan walang nakaligtas. Tan Zhengming, dapat mamatay ang mga pumatay sa pamilya Tao. Mas dapat mamatay ang pamilya He. Sinira ninyo ang aking pamilya at pinatay. Nakipag-agawan ng pagkain sa aso. Ngayong bumalik na ang binibini, dumating na ang ganti para sa pamilya He. Binibini, nung araw, sinabi ninyo ang Ning Lucianye ay masarap. Lagi ko itong naalala. Nung araw na kinumpis ka ang pamilya Liang lihim, akong nagtago ng isang ping. Iniisip ko na kung kayo ay babalik, ay maiiwan ko para sa inyo. Binibini, sa tingin ninyo ba ito ay marumi? Hindi marumi ang tiyaan na ito. Tuwing pupunta ako upang maghalungkat sa basurahan, pinipili ko ito. Ang Ning Lucianye ay 1 gramo na nagkakahalaga ng 1,000 ginto at nakakaawa na naghirap ka ng ganito at mayroon ka pang ganitong puso. Kung gayon, sumama ka sa akin ng ilang taon pa. Ialay ang siyanye sa langit at lupa. Hilingin sa langit na buksan ang mahalagang mata. Hilingin sa lupa na magbigay ng buhay. Binibini, ako, nakakita na ako at ang aking mga binti. Maraming salamat, Binibini, sa pagbibigay ng buhay. Tumayo ka na. Ang inyong 4 na angkan, sa huli, sumama kayo sa akin. Dapat kayong magkaroon ng magandang wakas. Pumunta at magbigay ng mensahe sa pamilya Lu at He. Papuntahin sila upang makita ako. Opo, pamilya He. Ninakaw ninyo ang Yanling paper. Dahil sa inyo, naging baldado ako at namamalimos. Ngayong bumalik na ang Binibini, ang utang na ito ay dapat nang mabayaran. Ginoong Tao, Tingnan mo na lang. Ano sa tingin mo? Ang inuman ni Lolo Tan, ang footage, noong araw na iyon, nakuha na ba? binabati kita, Lolo Tan, sa pagkakapanalo bilang chairman ng Chamber of Commerce. Tiyak na sa lalong madaling panahon ang pamilya Tan ay magiging pinakamayaman sa lungsod. Sa mahalagang oras na ito, bakit biglang nag-black screen? Noong araw na iyon, may isang binibining naka-white dress pumunta sa VIP room. Pero ang kakaiba ay hindi makuha ng CCTV, anuman na footage ng kanya. Ito, ano ba talaga ang nangyayari? Lolo Tan? Lolo Tan? Pagkaalis ng binibining iyon, nagnormal agad ang CCTV. Ginoong Tao, ang hinahanap ninyo, patawad, wala na akong magagawa. Akala ko po na pagpasok ng binibini, ang pamilya Tao ay magkakaroon ng pagkakataon na gabayan niya, maibalik ang dating kaginhawaan. Ngunit hindi inaasahan. Bakit naman ang pamilya Tao ay talagang hindi na nakatadhana para sa binibini? One Air,
Anong problema? Tay, pumunta ka na sa ospital. Patay na talaga si ate. Patay? Patay na talaga? Paano nangyari iyon? Noong nadapa siya, tumama ang ulo sa paa ng mesa, medyo nagdugo. Bakit namatay? Natamaan ng malakas ang ulo niya. Brain hemorrhage. Namatay siya 3 oras na ang nakalipas. Lumabas na rin ang resulta ng iyong check-up. Butas ang cornea. Humanda ka na na maging bulag habang buhay. Butas ang kornea. Hindi na ako makakakita. Ma, One Air. Ano ba ang nangyayari sa bahay? Tay, patay na si ate. Nabulag din si Lola. At ang kahoy na singsing na proteksyon na ibinigay mo sa akin, nabasag na rin. Ano ba talaga ang nangyayari? Si Miss Fan? Okay lang ba si Miss Fan? Tay, patay na si ate. Nasugatan ang mga mata ni Lola sa pagsabog. Ikaw ay nag-aalala pa rin sa babaeng iyon na apelyidong Fan. Wala ka bang konsensya sa aking ina kung hindi dahil sa iyong kabit na gumagawa ng mga pananakot na kalokohan? Hindi ako magsisindi ng lampara. Hindi sasabog ang aking mga mata. Ang Kabi? Ma, anong sinasabi mo? Si Miss Fan ang aking tagapagligtas. At naaksidente kayo? Ano ang koneksyon kay Miss Fan? hindi pa ba? Hindi ba dahil sa kanya na gusto ang yaman ng pamilya tao at sinira ang mukha ni One Air? At saka ang iyong manugang na babae ay itinulak din niya at namatay sa pagkahulog. Pero hindi dapat malaman ni Tao Xiao na ako ang nagtulak kay Fan, palayo. Umaasa pa ang pamilya sa kanyang sustento. Imposible. Si Miss Fan ay may kahanga-hangang tindig. Hindi siya maghahangad ng kaunting pera ng pamilya tao. Ano ba talaga ang nangyari sa bahay, One Air? Ikaw ang magsabi. Katiwala, kunin ang CCTV footage ng bahay dalhin sa ospital mabilis. Sa 2 araw kung wala, mas mabuti kung hindi kayo nagdulot ng anumang gulo. CCTV, ano ang gagawin natin? Panginoon ng bahay, nakuha na ang CCTV. Bakit itim ang screen? Itim na screen. Hindi dapat ganoon. Susubukan kong i-rewind. Daybreak. Ayos na. One Air, huwag kang umiyak. Si Lola ang bahala sa iyo. Pumunta ka agad at tawagin ang babaeng iyon na manloloko. Opo. Paano nangyari ang CCTV footage kung saan lumitaw si Miss Fan ay pawang itim ang screen? Ang mga eksena kung saan lumitaw si Miss Fan ay itim din ang screen. Maari bang Noong araw na iyon, may isang binibining nakasuot ng puting damit na pumasok sa VIP room. Ngunit ang kakaiba ay hindi makuha ng CCTV anumang larawan na may kaugnayan sa kanya. Maaari bang ang binibining kinilala ng lolo ko matapos yumuko ng 3 beses at lumuhod ng siyam? Ay, si Miss Fan yan. Panginoon ng bahay, ito ang sulat na ibinigay ni Miss Fan bago siya umalis at sinabing ibigay sa inyo. Ako at ang pamilya tao, tapos na ang ugnayan natin bilang amo at alipin. Mag-ingat ka. Pagkaamo at pagkaalipin? Amo? Siya ang ninuno ng pamilya tao natin na kinikilalang binibini. Dapat ko nang nahulaan. Ang imported na premium na Redbird's Nest, sabi ni Miss Fanyin, mahirap lunukin. Ang Suzhou brocade na mahal pero wala sa merkado, sabi niya, sapat lang para sa paningin. Mula nang pumasok siya sa pamilya tao, ang kumpanya ay umunlad, sunod-sunod ang orders. Ang ganitong benefactor, bakit hindi ko naisip na siya ang kinikilalang binibini ng pamilya tao? Tatay, anong binibini? Ano ang sinasabi mo? Si Miss Fanyin ay ang ilang dekada na ang nakalipas ang Panginoong kinilala ng lolo ko sa pamamagitan ng pagluhod. Si Miss Fanyin ay bata pa? Hindi, imposible. Sabihin mo sa akin, ano ba ang ginawa niyo kay Miss Fanyin? Ano ang ginawa niyo? Paano naman si Miss Fanyin mag-iwan ng liham ng pamamaalam na sabihin sa akin na mag-ingat? Wala akong ginawa. Ikaw, magsalita. Binibini? Sinabi ko na sa inyo noon pa, magsisisi kayo. Ginoo, akala nila na si Miss Fanyin ay sa iyo. Kayo? Paano kayo nangahas sa likod ko na insultuhin si Miss Fanyin ng ganito? One Air, pinagawa ko lang siya na mag-alay ng tsaa kay One Air. Paano naging insulto iyon? At saka, kung hindi na sinira ang mukha ni One Air, magsisikap ba ako? Nangangatwiran ka pa? Ang pagtatangka na sakta ng iba ay nauuwi sa sarili.
Ang kanyang pinsala sa mukha ay siya mismo ang may kasalanan. Ngayon, nainsulto niyo ang binibini, isa ang patay, isa ang bulag, at wala pa ring pagsisisi. Alam niyo ba? Ang tiyaan ng binibini ay para lang sa langit at lupa na magpasya ng buhay at kamatayan. Ano ang nagpapasya ng buhay at kamatayan? Kayo tatlo ay walang sakit, walang sakuna, walang gulo, hindi kayo makakuhang mabuhay, kaya't kailangan ko kayong patayin. Sa loob ng isang araw, kayong tatlong tanga ay tiyak na mamamatay. Paano naman? Hindi naman siya Diyos. Paano namang ang isang tasa ng tsaa ay makapagpapatay ng tao? Tigilan mo na ang pagtatanggol sa kanya. Ma, ang pagkamatay ng hipag ni Warner, hindi ka pa ba nagising sa katotohanan? At ikaw? Ang singsing na kahoy na pananggalang sa iyong kamay, bago ito nabasag, hindi ba ito ang pumigil sa iyong kamatayan? Lola, parang totoo ang sinabi ni tatay. Si Miss Fan ay talagang hindi simple. Ano ang dapat nating gawin? Habang buhay pa kayo, pumunta kayo doon, lumuhod at magmakaawa kay Miss Fan na bawiin ang kanyang utos. Baka may pag-asa pa. Kung hindi, walang makakapagligtas sa inyo. Pero kahit ano paman, ako pa rin ang biyanan mong babae. Ang edad ko ay pwedeng maging lola ni Miss Fan. Kung ako ang magpapakumbaba sa kanya, ano na lang ang mukha kong haharap sa iba? Kung gayon, hintayin na lang ninyo ang kamatayan. Teka Tao Xiao Aba, kung hindi man isa sa palaran ko ang matanda kong mukha, ibubuhos ko ang tsaa at hihingi ng tawad. Tiyak na bibigyan niya ako ng konting respeto bilang matanda. Tatay, sasama ako. Tiyak na hihingiin ko ang patawad ni Miss Fan. Kung alam ko lang, bakit pa noong una? Bilisan ninyong ihanda ang regalo para humingi ng tawad kay Miss. Pero ilang taon lang hindi nagkita. Naging ganito kasira-sira. Matapos bumagsak ang pamilya Liang, lahat ng ari-arian ay inagaw ng pamilya He. Tanging ang bakurang ito na lang ang natira na kinumpiska at ibinenta sa subasta. Pero kung hindi pumayag ang pamilya He, walang sinuman sa buong probinsya ang mangahas na kunin ito. Pamilya He, Ay ang dating gustong maging alipin ninyo ang pamilya He, na tinanggihan ninyo. Ilang dekada na ang nakalipas, lumitaw kayo sa lungsod ng Lu at nais pumili ng ilang alipin na susunod sa inyo upang mamahala ng inyong ari-arian. Si He Jingzhou ng pamilya He ay napakahusay at gusto ring maging alipin ninyo. Ngunit sa kasamaang palad, hindi namin alam kung bakit ninyo siya tinanggihan. Sa huli, sa halip, ay pinili ninyo kami na pangkaraniwan ang kakayahan. siya pala. Mayabang, hindi karapat-dapat sa malaking responsibilidad. Ngunit kayong apat na angkan ng Liang ay talagang sobrang pangkaraniwan at walang kakayahan. Tara na. Pumasok na tayo at hintayin ang dalawa. Tatay, nakita mo ba? Kanina, nang iwagayway niya ang kamay ang selyo sa pinto, ay biglang nawala, at ang pintong ito, biglang kusang. Ang lola mo ay bulag, ngunit ako hindi pa, nakikita ko. Ngayon, sa tingin mo ba si Miss Fan ay pangkaraniwang tao? Biglang nawawala. Mayroon pala siyang ganitong kakayahan. Ano ang nangyari sa mukha ng taong ito? Kayo ba ang sinabi ni Laulu na mga inapo ng pamilya tao? Ano ang ginagawa ninyo rito? Ako ay bulag at walang pagkilala. Hindi nakilala ang pagkatao ni Miss. Pinayagan ko ang dalawang tangang ito na mang-insulto kay Miss. Ako si Tao Xiao ng Angkang Tao Espesyal na pumunta upang humingi ng tawad kay Miss Luhod kaagad. Kahit paano, mas mataas ang aking henerasyon. Hindi ba bastos na ibaluhod ako? Walang silbi ang pagluhod sa akin. Ang buhay ng tatlong iyan ay nasa kamay ng langit. Binibining Fan, noong nabubuhay pa ang iyong nakatatanda, kasama ang lolo ni Tao Xiao, ay magkakilala kayo kahit papaano. Talaga bang kailangan mong hindi siya iligtas? Mali ka. Hindi kami magkakilala dati ni Tao Tingfeng. Siya ay isang alipin na minsan kong itinuro. Ang aking binti. Ano ang ginawa mo sa akin? Tinuturuan ka lang ng binibili. Noong nabubuhay pa si Tao Tingfeng, kung paano siya kausapin. Tandaan mo, nakaluhod. Ang ibig mong sabihin, siya ang Panginoon na kinilala ni Tao Tingfeng sa pagluhod, pero mukha siyang 20 lang. Ang binibini ay nabubuhay magpakailanman. Hindi tumatanda ang kanyang mukha sa loob ng 1,000 taon. Ang inyong pamilya tao noong araw ay sinira ni Tan Zhengming, pinatay ang buong pamilya.
Nang pumasok ang binibini sa mundo, ay naghiganti para sa pamilya tao. Ngunit kayo, sa halip na magpasalamat, ay paulit-ulit na ng insulto sa binibini. Ngayong araw na ito, kailangan kong, para kay Tao Ting Feng, linisin ang inyong isipan. Ako ay naging bulag at tanga, hindi ko nakilala ang binibini. Ako ay nagkasala sa huling habilin ng aking lolo. Ang aking pamilya tao ay nagkasala sa binibini. Tatay, huwag kang ganyan. Ako ang may sala. Hindi na ako muling magiging bastos kay Binibining Fan. Binibining Fan, dati ay ignorante ako. Hindi ko alam ang inyong pagkatao. Nakagawa ako ng mga bagay na nang insulto sa inyo. Ngayon humihingi ako ng tawad sa inyo. Pakiusap. Noong nagbigay ka ng cream na may sulfuric acid, hindi mo alam na mali. Noong pinunit mo ang Yanling papel, hindi mo rin alam na mali. Hanggang sa malapit ka ng mamatay, saka mo lang nalaman na mali. Kung hindi natuklasan ni Lao Lu ang mga ginawa mo, naniniwala talaga ako na wala kang alam. Umalis. Umalis ka na. Lolo Liang, sinabi mo lang Yanling papel? Anong Yanling papel? Iyon ba ang puting papel? Isang puting papel lang, hindi ko man lang mahawakan? Mabait si Miss. Balak ko sana bago umalis sa pamilya tao, bigyan ka ng isang Yanling paper. Sayang, ang anak mong babae ay hindi nakinig sa payo ni Miss at pinunit ito ng direkta. Yung sinasabi mong Yanling paper ay ang pag-usal sa puso ng kahilingan para malaman ang swerte o malas. Tama. Noong araw, ang pamilya Lu ay umasa sa Yanling paper ni Miss at naging isa sa 3 dakilang angkan. Pagkatapos, ang Yanling paper ay ninakaw ng pamilya He. Sa loob lamang ng ilang taon, ang pamilya He ay naging ang nangungunang angkan sa silangan. May ganoon palang mahiwagang bagay. One-er, talaga mo bang pinunit ang papel na iyon? Sabi ni Liang Lao. Totoo ba? Iyon ay isang blankong papel. Akala ko wala itong silbi, kaya ko ito pinunit. Tatay, hindi ko talaga alam na iyon ay Yanling paper. Hindi rin ako pinayuhan ni Miss Fan. Mali ka. Pinayuhan kita. Ikaw ang nagpilit na sirain ito. Huwag hawakan ang mga bagay sa study room, lalo na ang sandalwood box. Hindi ninyo kayang panagutan ang kahihinatnan ng paghawak nito. Nagdadahilan ka pa. Isang hindi ko alam mo. Nasaktan mo si Miss. Pinunit mo ang Yanling paper at sinira mo ang kinabukasan ng buong pamilya tao. May kapal pa kayo ng mukha na banggitin ang Yanling paper. Miss, pagkalipas ng ilang dekada, sa wakas ay natagpuan na kita. Liang Lao, narito ka rin pala. Ah, Liang Lao, sa mga taong ito ng iyong paghihirap, hindi namin kayo tinulungan dahil ang pamilya He ay nagbabala sa kabisera. Sino man ang tumulong sa iyo ay kalaban ng pamilya He. Oo, ang pamilya He ngayon ay ang nangungunang angkan sa silangan. Talagang hindi kami mangahas. Bakit ka nakatayo? Hindi ka ba bulag at pilay? Namamalimos sa kalye? Nakaipon ka ng pera para maglagay ng artipisyal na mata at prosthesis? Sa tulong ni Miss, humingi ng Tianzming. Gumaling na ako. Si Ming, si Miss Fan ba ay may kakayahang para muling makakita? Miss Fan, noong nasa pamilya tao, pinaglingkuran kita ng tsaa, kasalanan ko iyon. Dahil sa aking kamangmangan, ay nagkamali ako sa iyong pagkatao. Ako, matandang babae, ay sa iyo yuyuko at hihingi ng tawad. Dahil wala naman akong ginawa sa iyo na masama, maawa ka naman at gawing muli akong makakita. Patawarin mo ako. Gusto mong muling makakita ang iyong mga mata? Oo, basta't gumaling ang aking mga mata. Simula ngayon, sa pamilya tao, ang sasabihin mo ay siyang susundin. Ituturing kitang parang isang binibini na pinagsisilbihan. Noong nasa pamilya tao pa ako, binalaan ko kayo na huwag magsisi. Ngayon ay lumalapit kayo sa akin. Huli na, dumating na ang inyong kamatayan. Patawarin ninyo ako. Wala akong magagawa. Binibining Fan, sabi nila, ang pagligtas ng buhay ay mas mabuti kaysa magtayo ng 7 palapag na stupa. May kakayahan kang magligtas, ngunit pinili mong huwag tumulong. Hindi ka ba takot sa karma? Kami ng lola ko ay may nagawang mali. Ngunit Binibining Fan, wala ka namang nasaktan. Hindi naman kailangan ng ganitong kalupitan. Tumahimik ka. Alam ba ninyo ang sinasabi ninyo? Wala naman akong mali. Kung siya ang may-ari ng pamilya tao, bakit hindi siya magpatawad ng ganitong kaliit? Walang pagsisisi. Kung mabuhay o mamatay kayong dalawa, ay wala akong pakialam. Nanay Warner. Tao Xiao.
Binibini. Tatanungin kita, alam mo ba ang iyong pagkakamali? Ako ay may kasalanan. Akala ko ang dalawang ito ay tunay na magsisisi. Ngunit hindi ko inaasahan, hindi ko dapat dinala sila rito. Mangyaring parusahan ako, Binibini. Ang kasalanan ng tatlong ito ay dapat hindi ka kasali. Tama na, hindi ka dapat madamay sa kanila. Halika, itong proteksyon na singsing, makakaprotekta sa iyo sa lahat ng panganib habang buhay para mabayaran ko na ang utang na loob ko sa iyong lolo bilang utang na loob ng isang lingkod. Binibini. Sige, umalis ka na. Tay, ayaw kong umalis. Ayaw kong maghintay na mamatay. Tao Xiao, tulungan mo kaming makiusap kay Miss Fan. Ako ang iyong tunay na biyanang babae. Hindi pa ba sapat ang kahihiyan? Umalis na. Tay, ayaw kong umalis. Tay, alam kong mali ako. Talaga. Kung alam ko lang na ganito, bakit hindi mo sinunod ang sinabi ko noong una? Bakit pa ulit-ulit mong inaaway si Miss Fan? One Air, ito ang inyong karma. Ako ang may sala. Hindi ko dapat kayo dinala para makiusap kay Miss. Nasaan ang singsing na kahoy ko? Ma. Warner. Lolo, nakita mo ba? Kanina, isang kidlat biglang tumama sa kanila tapos sumabog ang sasakyan. Kamatayang kapalaran. Ito ba ang kamatayang kapalaran na sinabi ni Miss? Sinabi ko na sa iyo dati, si Miss ay isang dakilang tao, makapangyarihan sa lahat, tama ba? Wait, nasaan na sila? Peste, naunahan na naman ako ng dalawang matatanda na iyan. Ano pang hinihintay mo? Itulak mo ako palapit kay Miss. Ang kanang Lu, Liang, at He, pinabati namin ang pagbabalik ni Miss. Tumayo na kayo. 50 taon na ang nakalipas. Ang malagim na pagpatay sa pamilya ni Tao Ting Feng, naipaghiganti ko na. Kayo tatlo, mayroon ba kayong mga hindi natapos na bagay? Miss, may isa akong hindi natapos na bagay. 10 taon na ang nakalipas. Si He Liquan, panganay ng pamilya He, dumiretso sa bahay namin, ginamit ang nag-iisa kong apo bilang banta. Pinilit akong ibigay ang speech spirit paper. Wag. Sigil na. Pakiusap. Matapos makuha ni He Liquan ang speech spirit paper, ginamit niya ang kapangyarihan nito upang agawin ang mga ari-arian na ipinagkatiwala ninyo sa akin na pamahalaan. At napilay ang aking mga binti. Hindi ako makapaniwala. Sinira ng pamilya. He ang aming pamilya, napilitan kaming mamalimos sa kalye. Miss, ang minahan ng Jade na ipinagkatiwala ninyo sa aming tatlong angkan, lahat ay inagaw ng pamilya He. Puta, si He Jingzhou, dahil sa speech spirit paper, ngayon ay nakaupo na bilang pinakamataas na angkan sa silangan. Talagang hindi ko ito natatanggap. Noong panahong iyon, hindi ko tinanggap ang pamilya He bilang alipin dahil si He Jingzhou ay mayabang at matigas ang ulo. Hindi ko inakala na sila ay malilihis pa rin sa tamang landas. Binibini may mali ba? Si Jingzhou mahigit 10 taon na ang nakalipas. May sama ng loob na matay siya. Matagal nang patay si He Jingzhou. Ang pagtarget sa atin sa tatlong pamilya ni Lu, Liang, at He ay ang kanyang anak na si He Liquan. Ito, bakit? Si He Jingzhou ay natalo noon. Hindi siya nasiyahan. Ang pagtarget sa amin tatlo ay mauunawaan pa. Pero ang kanyang anak sa amin ay walang galit o sama ng loob. Bakit niya kami gagantihan ng ganito? Pumunta sa bahay ng He para tingnan at malalaman mo. Binibini, kahit na walang-wala ang matandang alipin na ito ngayon ay marami akong kakilala na pwedeng mangutang. Ito ang sasakyan na inutang ko para sa inyo, binibini. Sige po, uy, Liang. Parang bumabalik ka sa dati. Ang binibini ay may mataas na katayuan. Napakahalaga. Paanong sasakay sa inutang na kotse? Binibini, sakay po sa akin. Ano naman kung inutang na kotse? Mas maipakikita ng inutang na kotse ang aking tapat na puso. Binibini, sakay po kayo sa akin. Tapat na puso pa. Kung mahirap ka, lumayo ka. Binibini, sakay po kayo sa akin. Sa akin po,
Tumigil kayong lahat. Hayaan ninyong sumakay sa akin si Binibini. Ingat, Lolo. Lolo, Liang, alam kong nagmamadali ka pero hindi kailangan na magbigay ka sa amin ng ganitong malaking paggalang. Gusto mong maglingkod kay Binibini, naiintindihan ko. Pero lumpo ang mga binti mo, makikipag-agawan ka sa amin. Talagang hindi. Angkop, ikaw. Lumpo ang mga binti mo. Sumama ka sa akin sa bahay ng Hi. Talagang hindi angkop. Binibini, kahit na mahirap ang pagkilos ng matandang alipin na ito, pero matagal na akong hindi nakakasunod sa inyo. Kaya bibigyan kita ng paggaling tulad ng dati. pabalikin sa dati si Lolo. Imposible yata iyan. Putol na ang litid ng binti ni Lolo. Kahit ang mga sikat na doktor sa mundo ay walang magawa. Pwede bang palaguin ni Binibini ang litid muli? Gamit ang kampana bilang gabay. Nagbigay ng bagong buhay sa isang tao ng pamilyang Lu. Tumayo ka. Maraming salamat, Binibini. Kaya pala mahal na mahal sila ni Lolo. Ang pagsunod at paglilingkod sa Binibini. Ito ba ay pagiging alipin? Ito ay talagang pagpapakintab. Hindi pwede. Kailangan ko ring sumunod. Xiaolua, ikaw na bata pa. Kasama namin mga matatanda. Hindi maganda na nakikipag-agawan sa trabaho. Apo ko, ang paa ko ay gumaling na. Kaya ko nang tumayo. Hindi na kailangan mong ibigay. Si Lolo ay nagtutulak ng wheelchair. Bumalik ka na sa pamilyang Lu. Lolo, ang Binibini ay nangangailangan ng isang batang masipag. Sa tingin ko, ako ang perpektong akma. Ang akma mo ay kalokohan. Umalis ka na. Kung makuha mo ang pabor ng Binibini at kaming tatlo, anong problema, matanda? Umalis ka na. Binibini, ako na ang magbubukas ng pinto ng kotse para sa'yo. Ang tatlong pamilyang Liang ay nasa bingit ng pagkawasak. Kuya, huwag mo nang. Sila ay targetin. Tigilan mo na. Simula nang kunin mo ang wika ng espiritu na papel ng pamilyang Lu. Pagkatapos mong supilin ng tatlong pamilya, ang aming pamilyang Hi ay umasa sa kakayahang ang wika ng espiritu na nakahuhula ng kapalaran sa loob ng ilang taon. Naging ang nangungunang angkan sa silangan. Ngunit ito ay panlabas na karangyaan lamang. Sa mga taong ito, mula nang makuha ang wika ng espiritu, ang pamilyang Hi ay puno ng mga sakuna. Ang mga tagapagmana ay namamatay. Kahit ang pinaghirapan, 2 pinsang babae na buntis. Kahapon ay nagkaroon ng pagkalaglag. Tama na, ito ay mga pagkakataon at aksidente. Walang kinalaman ng wika ng espiritu. Kuya, huwag kang magpumilit. Ang wika ng espiritu ay pag-aari ng ang Binibini. Ang mga tagalabas na nagpilit na gamitin ay tiyak na makakaranas ng backlash. Gusto mo bang mawalan ng mga inapo? Bago ka tumigil. Hindi ako naniniwala dyan. Ate, nakalimutan mo ba? Paano naman ang tatlong pamilya? Ang dahilan kung bakit namatay si tatay ng malungkot. Namamatay na hindi man lang nakapikit ang mga mata. Itinuturing kong napakatalino ako. Magaling na magaling ako. Ngunit tinanggihan ako ng Binibini noon. Pinili ang mga walang kwentang 4 na angkan ng Liang. Ang 4 na iyon ay pangkaraniwan at walang kakayahan. Ano ba ang mas magaling sa akin? Xiao Quan, hindi ako pumapayag. Hindi ako papayag. Papa, Pamilya Liang, Pamilya Lo, Pamilya Hi. Kayong tatlong pamilya ang puminsala sa aking ama, namatay sa dalamhati at galit. Hindi ko kayo patatawarin, bagaman hindi ko maintindihan kung bakit hanggang sa kanyang kamatayan ay hindi makalimutan ng aking ama ang binibining iyon. Ngunit ipapaintindi ko sa binibining iyon na yung tatlong matatandang walang kwenta at walang kakayahan, kahit pagsamahin ay hindi kayang talunin ng pamilya Hi. Hindi niya pinili ang aking ama noon. Iyon ang kanyang pinakamalaking pagkakamali. Pero kuya, ang pamilya Hi ngayon ay ang nangungunang angkan sa silangan. Napatunayan mo na rin na ang pamilya Hi ay mas malakas kaysa sa tatlong angkan. Tigilan mo na. Paano kung ang binibining iyon ay bumalik balang araw? Ilang dekada na ito, hindi siya nagpakita kahit kailan. Malamang matagal na siyang patay. Paano siya naririto? Anong sinabi mo? May isang misteryosong binibini na nagligtas kay Liang Lao. Kuya, ano ang sinabi sa telepono? Matagal na akong nagpahayag sa 4 na silangang probinsya na kung sino man ang tumulong sa pamilya Liang ay kalaban ko,
Mayroon pa palang walang takot na tumulong sa kanya, naghahanap lang ng kamatayan. Kuya, narinig ko lang sa telepono na si Mr. Liang ay iniligtas ng isang misteryosong binibini. Natatakot ako na baka. Imposible, sabi sa telepono, ang taong nagligtas kay Mr. Liang ay mga 20 ilang taon pa lamang. Ang binibining binabanggit ni tatay, kung kalkulahin ang edad, ngayon ay mga 70 o 80 na. Kuya, kung nailigtas na, hayaan na lang. Anong sinabi mo? Ibabalik ng opisyal ng probinsya ang kinumpis kang Liang Mansion sa matandang Liang. Ano ba itong sitwasyon? Sumagot ang itaas, sabi ay sikreto. Bagsak na ang pamilya Liang. Nababaliw ba ang probinsya? Bakit ibabalik ang mansyon ng Liang na nagkakahalaga ng daan-daang milyon? Yan ning papel? Kung pipilitin kong kunin ang Liang Mansion, ano ang mangyayari? Kuya, tingnan mo. Kung ipagpapatuloy ko ang pagpigil sa kanilang 3 angkan, ano kaya? Paano nangyari? Ang pamilya He ngayon ay mataas ang katayuan. Hindi ba kaya nating patoban ang 3 matandang iyon na naghihirap na? Kuya, tumigil ka na. Ibabalik natin ang Yanling papel sa pamilya Lu. Okay lang. Huwag na kayong makipaglaban sa 3 angkan na iyon. Kahit hindi binanggit ni tatay ang kakayahan ng binibining iyon, siguradong hindi siya basta-basta. Sila 4 ay walang kakayahan. Saan ba sila mas magaling sa akin? Xiao Quan, hindi ako papayag. Hindi ako makapayag. Kung hindi ko yuyurakan ng 3 angkan, at ilalagay sila sa ilalim ng aking mga paa, at patunayan sa babaeng iyon, na mali ang kanyang pinili, hindi magiging payapa si tatay sa ilalim ng lupa. Sabihin mo sa akin, ano ang dapat kong gawin, para hindi na makabangon ng 3 angkan na iyon? Bakit naging ganito? Mali ba ang lahat ng gagawin ng pamilya He? Mula ngayon, bakit? Dahil ba sa babaeng iyon? Hindi na maaaring pigilan ang 3 angkan? Dahil ba sa binibining, nagligtas kay Mr. Liang, ay bumalik na? Hindi ba, yung dalaga, bumalik na ba? Papel ng mga salita. Papel ng mga salita. Bakit biglang nasunog? Kuya, hindi kaya nagtanong tayo ng bagay na bawal itanong? Ang papel ng mga salita ay nakakaalam ng lahat ano ang hindi dapat itanong. Marahil ang papel ng mga salita ay may limitasyon sa bilang ng pagtatanong. Kapag naabot ang limitasyon, susunugin ito hanggang abot. Ganoon ba? Pero sa tingin ko, parang may kinalaman sa babaeng iyon. Panginoon, may 4 na bisita sa pintuan. Sino? Isang binibini na nagngangalang Fan at sina Lu, Liang, He na 3 matatandang ginoo. Ang binibining Fan ay napakaganda at mahiwaga at may kahangahangang tindig. Sabi ni Ginoong Liang, ang kanyang mga binti ay kahanga-hanga. Tingnan natin ang 3 iyon, na mga matatandang walang kwenta ang babaeng dinala nila, ay kung gaano kahanga-hanga. Nag-aalala ako kung paano sila pagbabayaran. Ngunit sila mismo ang dumating. Papasukin sila. Binibini, hindi pa taglagas ngayon sa paglalakad namin. Ang mga puno at halaman na nakita namin, bakit lahat ay lanta? Pati ang mga bulaklak ng haitang na laging namumulaklak ay patay na. Alam nyo ba? Ano ang papel ng mahika? Ang papel ay may espiritu, iyon ang tinatawag na salitang mahika. Ang panganay na anak ng pamilya, He ay sapilitang inagaw ang papel ng mahika. Ang bawat bagay na hinulaan ay magbabayad ng kaukulang halaga. At ang halagang ito ay ang buhay ng pamilya He. Ibig sabihin, simula ng agawin ng pamilya, He ang papel ng mahika. Sa bawat oras na hinuhulaan nila ang swerte o malas mababawasan ang buhay ng pamilya, kinabalitaan ko na sa mga nakaraang taon, kakaunti ang mga anak ng pamilya He, ang dinadalang tiyan ay patay na sanggol o kaya'y ipinanganak ngunit hindi nabubuhay ng higit sa 3 buwan. Kaya ito ay dahil sa papel ng mahika. Bini-bini, bakit ganito? Bakit nagdilim ang langit sa pamilya He? Ang papel ng mahika ay kusang nasunog. Ang buhay ng pamilya, He ay naputol na. Kung hindi tayo makikialam ang angkan ng He sa loob ng 3 araw, ay tiyak na magkakaroon ng malaking sakuna. ang bulaklak na haitang na ito, hindi ba patay na? Binibini Fan kayong 3. Sabi ng pinuno ng pamilya, napuntahan ninyo siya. Kuya,
Ang papel ng mahika ay hinulaan ang resulta. Tigilan na natin ito. Ang pamilya Lu at pamilya He ay nasa bingit na ng kapahamakan. Si Lolo Liang ay may kapansanan pa. Hindi na kailangan. Hindi pa sapat. Noong nabubuhay pa si tatay, ang pinakaayaw niya ay, ang 3 pangkaraniwang taong ito, ay pinapaboran ng binibining iyon. Sila lang ang dapat maging miserable. Upang mapatunayan na mali ang pinili ng binibining iyon. Ikaw, ang nagligtas sa matandang bulag na si Liang. Ikaw si Lolo Liang. Hindi ba bulag ka at pinutol pa ang iyong mga binti? Paano ka nakatayo? Batang He, aking nakakita muli at nabuhay muli ang aking mga binti. Sana hindi ka nabigo. Muling nakakita at nabuhay ang mga binti. Paano iyon posible? Dahil bumalik ako, ay walang anuman na hindi posible. Sino ba talaga siya? Bakit siya nagsasalita ng mayabang? Batang He, kaming 3 angkan ay walang galit sa iyo. Bakit mo kami sinaktan? Nasira ang pamilya, maraming namatay. Binulag mo ako, binangga mo ako, at napinsala. Noong bumagsak ang pamilya Liang, inagaw mo ang mga ari-arian ng pamilya Liang. Gumawa ka ng aksidente para maputol ang aking mga binti. Masasabi mo bang hindi mo yan pinlano? Ang mga ari-arian ng pamilya Liang, totoo na inagaw ko. Pero ang aksidente, hindi ako gumagamit ng mga lihim na paraan. Kaya pala sinabi ni Itay na wala kayong kakayahan. Hindi man lang matukoy ang pagkakaiba ng aksidente. Ang panlasa ng babaeng iyon noon ay talagang mahina. Kumalma ka. Sa tingin mo, mali ba ang napili niya noon? Hindi ba? Ang tatay ko ay napakatalino at may kakaibang pananaw. Ano't hindi siya kasing husay ng 3. Siya, hawak niya ang buong minahan ng jade sa silangan. Siya ay mayroong papel ng salamangka na nakakapagpahula ng kapalaran. At kasama siya, hindi kayang talunin ng 3 ang pamilya He. Kaya, hindi ka nasisiyahan? Paano akong masisiyahan? Hanggang sa kanyang kamatayan, hindi nalaman ng tatay ko kung saan siya natalo. Kaya hayaan mo akong bilang kanyang anak, sabihin sa kanya, hindi siya natalo. Ang babaeng iyon ay walang malawak na pananaw. Lapis, Panginoon, hindi ka ba natatakot na walang galang sa binibini? Kaya ginagawa mo ito para patunayan na mali siya? Gusto kong pagsisihan ng babaeng iyon na hindi pinili ang pamilya He. Hayaan siyang maunawaan na ito ang pinakamalaking pagkakamali niya. Alam mong may away ang 3 pamilya sa akin. At dinala mo pa sila sa pamilya He? Ako ang binibini ng kanilang 3 pamilya. Natural na ako ang bahala sa kanila. Ikaw ang binibini ng 3 pamilya? Nakakatakot na presyon, pero ang binibini ng 3 pamilya. Paano naman napakabata? Sa tingin ninyo, kung magdadala kayo ng peke, matatakot ako? Peke, bata ng pamilya He, pinapayuhan kita, linisin mo ang iyong mga mata at tingnan ng mabuti. Ito ang binibini na gustong kilalanin ng iyong ama, na lumuhod at yumuko noon. Ngayon, ang mga ari-arian ng 3 pamilya namin, ibalik mo, putulin ang iyong mga binti at humingi ng tawad sa binibini, may oras pa. Kung hindi, ang pamilya He ay darating ang malaking kapahamakan. Ang mga ari-arian ng 3 pamilya, ibalik, tama. Kung hindi, ang pamilya He. Nakakatuwa. Ang babaeng iyon, malamang nasa edad 70 o 80 na. Naghahanap kayo ng peke. Hindi man lang marunong pumili ng kamukha. Talagang tanga. Kuya, kahapon si Liang ay bulag at pilay, ngayon ay parang normal na tao. Si Miss Fan, baka talaga siya ay may kakayahan. Nagkukunwari. Naglagay ng pekeng paa at natakot ka, hindi ako naniniwala. Na sa mundong ito ay may taong makapagpapalaki ng bagong paa. Tao. Wala kang ginawang maganda. Akala mo basta-basta lang, nagpanggap na si Miss Fan, para takutin ako? Sayang. Hindi ako takot sa ganyan. Nangahas kang manloko sa akin. Ang tapang mo naman. Kayo, maliban sa babaeng ito, sa iba, baliin ng binti, putulin ng litid ng kamay, itapon sa labas ng tahanan ng pamilya He. Ang binti ko. Hindi ba? Nanaginip ba ako? Kuya, yung daliri niya kanina, nadampi ng tsaa at pumutok, at lumipad ang tao. Siya ba ang sinasabi ni Papa? Yung mahiwagang sining. Paano nangyari ito? Ikaw, sino ka ba talaga? Ako ang Panginoon ng 3 angkan, Panginoon ng angkan, at tagapagmana ng tadhana. Fan Yin. Ikaw ba talaga? Hindi. Ilang dekada na ang lumipas. Paano mo? Walang pagbabago sa iyong mukha? Palaka, sa ilalim ng balon. Ang dalaga ay kasigla ng langit. Kung ilang dekada, kahit 10,000 taon, hindi magbabago ang itsura.
Hindi ako naniniwala. Si Miss ay, wala na sa loob ng ilang dekada. Hindi bumalik nang bumagsak ang angkan ng Liang. Bakit bigla siyang lalabas ngayon? Sabi mo ikaw si Miss, paano mo mapapatunayan? Patunayan? Naunahan na naman ako ng matandang ito. Pero hindi ko kailangang magpatunay sa'yo. Kailangan ko lang paluhodin ka. Kuya! Bumaba kayo! Lahat! Kuya, huwag ka nang magkamali. Hindi ba siya ang mali? Miss Fan, noong tinanggihan mo ang aking ama, naisip mo ba ang tatlo, lahat sila walang kwenta? Ang tatay mo ay talagang mahusay. Ngunit siya ay mayabang, hindi kayang tanggapin ang pagkabigo. Noong araw, ako'y hindi lang siya ginawang alipin. Kaya siya nagalit. Bakit? Binibini. Ako talaga ay mas mahusay sa kanila sa lahat. Bakit ako lang ang hindi mo pinili? Binibining, Mingming. Umalis ka na. Magsisisi ka. Ano naman? Ang katayuan ng pamilya, ngayon ay ilang beses nang mas mataas kaysa sa kanila. Bakit ikaw ay ayaw pa ring umamin? Mali ka. Hindi ka mas mahusay kaysa sa kanila. Ikaw ay mas malupit lamang. Mas malupit lamang ako kaysa sa kanila. Ibigay mo ang salitang papel. At palalayain ko ang iyong apo. Kaya pala, marami akong ginawa. Na nagpapatunay lamang na ako'y malupit. Nagkamali ba talaga ako? Ngayon alam mo na ang iyong pagkakamali, hindi pa huli ang lahat. Ang inyong pamilya, dahil sa iyo, ay malapit nang dumaranas ng malaking kapahamakan. Anong ibig sabihin? Ang pamilya nitong mga nakaraang taon, hindi ba nalalanta ang mga halaman, namamatay ang mga anak, lahat ng batang isinilang ay hindi nabubuhay ng higit sa 3 buwan? Paano mo nalaman? Ito ang salitang papel. Ang halaga na hinihingi mula sa inyong pamilya, Tuwing sumusubok kayo ng swerte, ito ay kumukuha ng isang bahagi ng buhay ng pamilya, Ngayon, ang salitang papel ay nasunog ng kusa, kaya ang angkan ninyong ay tiyak na mamamatay. Kuya, sabi ko na nga ba ang kakaibang bagay na iyan ay hindi dapat basta hawakan? Alam ko, si Binibining Fan ay may pambihirang kakayahan, kaya hinihiling ko po na iligtas niya ang pamilya, Kuya, si Binibining Fan, maging ang pagsunog ng salitang papel, ay alam niya hanggang kailan ka pa matigas ang ulo. Kuya, kahit hindi para sa pamilya dapat mong isipin ang iyong anak na 1 buwan pa lang ay na-diagnose na may leukemia. Pakiusap, Binibining Fan. Ligtas mo ang buhay ng angkan Alam kong hindi ako mapapatawad. Pero ang pamilya at ang aking anak ay walang kasalanan. Handang kong ibalik ang lahat ng ari-arian at mamatay upang humingi ng tawad. Mangyaring, Miss Fan, iligtas ang kanilang buhay. Mamamatay para humingi ng tawad. Seryoso ba itong si Li Quan? Talagang handa siyang mamatay. Ang kasalanan ay hindi dapat madamay ang pamilya. Kahit na siya ay malupit at mabagsik, hindi naman niya ginamit sa atin ang mga tusong paraan. Baka pwede na nating kalimutan na lang. Binibini sa totoo lang. Sa palagay ng matandang alipin, sapat na ang mamatay siya mag-isa. Sobrang sama ng ginawa ko sa pamilya Lo. Bakit siya pa ang nagsasalita para sa akin? Bob ba siya? Kung sino ang nagkasala, siya ang dapat managot. Lao Liang, ano sa tingin mo? Susunod ako kay Binibini. Pero ang pamilya ninyo, mabuhay man o mamatay, ay wala sa akin. Kahit na naligaw ka ng landas, hindi mo naman dapat pasanin ang pagkalipol ng buong angkan. Kung ganoon, ang iyong buhay, kapalit ng kaligtasan ng buong angkan. Maraming salamat, Binibini, sa iyong pagpayag. Iyon si Lao Lu, di ba? Paano sila nangahas pumunta? Ano ba talaga ang pagkatao ng babaeng ito? Ang laki ng kayabangan. Dahil narito na ang lahat, ipapaalas ko sa inyo ang isang bagay. Nagpasya ako na ibigay ang kalahati ng kayamanan ng pamilya, lahat ay ibibigay kay Miss Fan. Punong angkan, ibibigay mo ang kalahati ng kayamanan ng pamilya sa babaeng ito. Ang ating pamilya ay naghirap para maging ang nangungunang angkan sa silangan. Isang desisyon mo lang at ibibigay mo ang kalahati? Ano ang dahilan? Hindi ako pumapayag. Tama, kayo ay hindi pumapayag.
Kung ganoon, maghintay kayo ng kamatayan. Nitong mga nakaraang taon, ano ang kalagayan sa loob ng pamilya He? Alam naman ng lahat, ang buong pamilya He ay nawalan ng pag-asa. Maaaring sabihin na halos wala nang magiging supling. Si Miss Fan ay may pambihirang kakayahan. Basta ibalik ng pamilya He ang ari-arian, siya ay tutulong upang iligtas ang buhay ng angkan He. Nais mong ibigay ang ari-arian ng pamilya He sa babaeng ito. Huwag mo nang asahan. Hindi mo inaalagaan si Heng? Ano ang ginagawa mo rito? Kung hindi ako dumating, paano ko malalaman na lihim kang nagpasya na ibigay ang lahat ng ari-arian ng Heangkan sa kamay ng iyong minamahal? Minamahal? Punong pamilya? Ano ang ibig mong sabihin? Ano ba ang sinasabi mo? Ito si Miss Fan. Si tatay ay laging naaalala habang nabubuhay pa siya. Laging naaalala ang dugo ng Heangkan, hindi ba? Ilikwan, dahil lang sa ating anak na lalaki na diagnose ng malubhang sakit, ay hindi na makapaghintay na siya'y dalhin sa bahay, hindi ba? Siya ba ay buntis? Kaya mo siya dinala rito? Ate, tigilan mo na yan. Si Miss Fan ay hindi ordinaryo. Siya ang tagapagligtas ng Heangkan. Hindi siya dapat bastusin. Anong tagapagligtas? Bukas bibig na gusto ang Heangkan mahigit kalahati ng ari-arian. Tiyak na babae na inilalagay sa labas. Pati na ikaw, tinutulungan mo ang iyong kuya na itago sa akin, hindi ba? Hindi ordinaryo ang pagkakakilanlan, mukhang wala pang 20 taong gulang. Gusto ko siyang tanungin, paano niya ililigtas ang Heangkan? Sa tingin ko, hindi totoo ang pagligtas niya dahil na-diagnose ang anak mo na may terminal na sakit at malapit nang mamatay. Ang totoo ay gusto niyang agawin ang ari-arian. Tumigil ka. Ilikwan, nakatayo ka lang diyan. Gusto mo bang ako na ang gumawa? Sinaktan mo ako. Kung magiging bastos ka muli, kay Miss Fan, hindi na ako ang mananakit sa'yo. Asawa, makinig ka sa akin. Nasunog na ang papel ng engkanto. Ang buhay ng pamilya He ay nawala. 1 buwan pa lang ang anak natin, at haharap na sa kamatayan. Kung magpapakamatay ako bilang pagsisisi, at ibigay ang kalahati ng ari-arian, ililigtas ni Miss Fan ang buhay ng angkan He. Maniwala ka sa akin. Ibibigay mo ang malaking bahagi ng ari-arian ng pamilya He sa kanya at magpapakamatay ka pa? Sa tingin mo ba tanga ako? Ate, totoo ang lahat ng ito. Simula nang dalhin ni Kuya ang papel ng engkanto sa bahay ng He, lahat ng halaman sa paligid ng He ay naubos ang sigla at natuyo. Maraming miyembro ang pamilya He, ngunit nahihirapang magbuntis. Nitong mga nakaraang taon, kahit sinong dugo ng pamilya He ay hindi nakaligtas. Ngayon, si Miss Fan lang ang makakaya iligtas ang pamilya He. At si Lolo Liang, ate, kilala mo, si Lolo Liang. Naaksidente siya at naputulan ng parehong binti. Ngayon ay normal na siya. Ito ang pinagaling ni Miss Fan. Siya nga si Lolo Liang. Noong naglilinis ng pamilya Liang, nakita ko siya. Ang kakayahang magpabagong tatag ng mga paa at kamay, hindi ko pa narinig. Anong pagpapanibago ng mga paa at kamay? Peking prosthetics lang yan? Anong tagapagligtas ng pamilya? He? Sa tingin ko, talagang babaeng nagdadalang tao na nagpapanggap. Hindi pa kami patay ng anak ko. Huwag mong subukang lokohin. Walang kabuluhan. Ang aking mga binti ikaw. Anong ginawa mo sa akin? Dahil si Hilikwan, hindi ka mapatahimik. Ako na mismo ang gagawa. Ang sakit ng putol na mga binti ay gagamitin para maliwanagan ka. Ang sakit. Bitawan mo na. Ganyan ba talaga? Puta, nag-level up na ang matandang yan. Ikaw, sino ka ba talaga? Ang aking binibini. Kayang hilingin sa langit at lupa ang buhay at kamatayan. Bulag ka ba? Naglakas loob kang gumamit ng masasamang salita, pahiyain siya. Paano nangyari to? Ako ba talaga? Masyado ba akong nagduda pagkatapos manganak? Ate, pinayuhan na kita noon pa, Miss Fan. Ang ate ko, sobrang nag-iisip nitong mga nakaraang araw. Hindi niya sinasadya na mang-insulto sa iyo. Ang buhay at kamatayan ng pamilya, He, ay wala sa akin. Ang pinuno ninyo ang nag-alok na mamatay upang tumubos. Humiling sa akin na iligtas ang inyong buhay dahil hindi sapat ang inyong katapatan. Ayaw ninyong bitawan ang mga material na bagay. Kaya ang pamilya He, hayaang magdesisyon ng tadhana. Sariling gawa. Hindi mabubuhay. Lahat kayo maghintay na mamatay. Kuya, ano ang gagawin? Aalis na si Miss Fan. Miss Fan, pakiusap, Miss Fan, manatili po kayo.
Itong batang He. Siya. Talaga namang sinaksak niya. Si Hilapuan ay handang mamatay para humingi ng tawad. Pakiusap, Miss Fan. Bigyan ng isa pang pagkakataon ng pamilya He. Ginoo, Huwag kayong lumapit. Ang pamilya He ay malapit ng magkaroon ng malaking kapahamakan. Iniimbitahan ni Miss Fan. Ang langit at lupa ay nagbigay ng kapangyarihan sa buhay at kamatayan. Kung aalis siya ngayon sa pamilya He, ang angka ng He, tiyak na mapapawi. Ginoo, wag na po kayong magsalita. Naniniwala kami sa iyo. Kayo, kung talaga kayong naniniwala sa akin, bayaran ninyo ang kalahati ng ari-arian ng 3 angkan. Pagkatapos ng aking kamatayan, igalang at alagaan ninyo si Miss Fan. Alam ko na simula nang mabuntis ka, laging may pagdududa. Ngunit hindi mo dapat gawing biro ang buhay at kamatayan ng pamilya He. Lahat ng ginawa ko ay para sa pamilya He at sa ating anak. Ginoo, Tumigil ka na. Naniniwala ako. Naniniwala na ako sa iyo. Miss Fan, ako ang nagduda at nag-alala. At nasaktan ko kayo. Patawarin mo ako. Walang silbi ang pagmamakaawa sa akin. Ang buhay ng pamilya He ay nasa kamay ng langit. Miss Fan, pakiusap, tumigil po kayo. Ang pamilya He ay handang magsakripisyo ng lahat para hilingin sa inyo na magpatawad. At iligtas ang buhay ng angkan ng He. Iligtas ang aking 1 buwang gulang na anak na lalaki. Pakiusap sa inyo. pakiusap Miss Fan, huwag umalis. Iligtas ang pamilya He. Kung ang pagkakamali ay ginawa ng pamilya He, ang isang buhay ni Kuya ay hindi sapat para mabayaran. Kung gayon, handa akong mamatay para magpahayag ng pagkakasala. Hiling ko lang kay Miss Fan, na bigyan ng pamilya He ng pagkakataong makabawi. Sige na nga, mananatili ako ng 2 araw. Kayo, pamilya He, kung tunay kayong nagsisisi, ililigtas ko ang buhay ng angkan ng He. Kung hindi ninyo pahahalagahan ang kabutihan, magdasal na lang kayo para sa inyong sarili. Salamat sa biyaya ni Miss Fan. Bunso, ang mga pagkakamali ng kuya. Ako ang haharap. Simula ngayon, ang pamilya He ay nasa iyong mga kamay na. Kailangang protektahan ng pamilya He. Protektahan si Henga. Kuya, Pinuno ng angkan. ang posisyon ng pinuno ng pamilya He ay ako na ang hahalili. Simula ngayon, ang angkan ng He. Dapat unahin si Miss Fan. Magsitawag. Ihatid si Kuya pababa upang siya ay magpahinga ng payapa. Paupuin si Miss Fan. Ngayon, ipinapahayag ko. Ang kalahati ng mga ari-arian ng He ay ibabalik kay Miss Fan. May pagtutol ba ang mga kasapi? Dahil walang pagtutol, katiwala, pumunta agad, at gawin ang mga dokumento ng paglilipat. Miss Fan, ang mga ari-arian ng 3 angkan ay ibinalik na ng pamilya He ng buo. Hindi ko alam kung sa 2 araw na pananatili ninyo sa He, may iba pa ba kayong bilin? Ilang taon na ang nakalipas. Nag-alaga ako ng isang maliit na alaga. Ayaw niya ang maliwanag na ilaw. Nabalitaan ko na ang pamilya He ay may itinatagong perlas mula sa silangang dagat. Kaya ibigay iyon sa kanya para sa liwanag sa gabi. Oh. Pumunta ka sa vault, kunin ang perlas, at dalhin kay Miss Fan. Ang perlas na iyon ay napakamahal. Ginagamit niya ito para liwanagan ang kanyang alaga. Anong alaga ang napakahalaga? Huwag magsalita ng walang galang. May iba pa bang bilin si Miss Fan? Ang kulay at kalidad ay katanggap-tanggap. Gagamitin ko ito para paliguan ang aking sapatos. Ito ay isang imperial na berdeng jade na hiyas. Gagamitin niya ito para sa sapatos? Sayang na sayang. Ano pa ang ibig sabihin ni Miss Fan? Mangyaring sabihin lamang. Kung gayon, maghanda pa 10,000 piraso ng tonghe rice paper na isusulat ng mga kasapi ng He. Ng mga dalangin para sa pagpapala at ibigay sa akin sa loob ng 2 araw. Kaya ba ninyo? 10,000 piraso? Hindi pa banggitin ang halaga ng papel na ito. Bawat pulgada ay ginto. Saan kukuha ng 10,000? Dahil sinabi niya iyon, may dahilan iyon. Kaya naman, makatitiyak kayo Miss Fan, magagawa ito ng pamilya He. Kakaunti lang ang naisulat ko. 1,000 piraso. Hanggang kailan ko ito gagawin? Kailan matatapos? Hindi talaga ito ginagawa ni Miss Fan para pahirapan Mga kami. ganyang salita. Ayaw kong marinig muli. Kung hindi lang kayo noong una ayaw ninyong bayaran ang kalahati ng ari-arian ng pamilya He, kalahati ng ari-arian, at sinaktan si Miss Fan, hindi niya i-verify ang katapatan ng pamilya He. Sabi ni Miss Fan, ang ibinigay na bird's nest ay hindi masarap. Baka hindi marunong magluto ang mga kasambahay.
Balita ko po, kayo ay maingat sa trabaho. Kaya kayo na lang po ang magluto ng isang mangkok. Pupunta na ako sa kusina at personal na magluluto ng bird's nest para kay Miss Fan. Miss. Sa tabi ni Miss Fan, sinabi rin ng tatlong matatandang Ginoo na masakit ang kanilang mga binti at paa at gusto nila na may pumunta mula sa angkan para imasahe. Ano ang sinabi mo? Imasahe ang kanilang mga paa. Yung tatlong tiyuhin, sabi ba nila kung sino ang gusto nila? Sabi nila, kahapon nakita nila ang binatang pinsan na sobrang energetic kaya sakto lang ang kanyang lakas. Hinihiling nila na ang binatang pinsan ang pumunta. Sobra na sila. Ako, ang kagalang-galang na pinsan ng pamilya He at uutusan akong maghugas ng paa at magmasahe sa kanila. Ako, hindi. Pupunta. Ayaw mong pumunta? E di maghintay ka. Mawawala ng pag-asa si Miss Fan at aalis? At kasama mo ang buong pamilya He na mamamatay. Sige na, basta para mabago ang kapalaran ng pamilya He, makatiis na lang ako. Pero ako ay pinsan ng pamilya He. Hindi naman ako masahista ng paa. At higit sa lahat, para sa tatlong matatandang lalaki. Kung si Miss Fan ang mag-utos, okay lang. Sino sila? Mamatay na lang ako. Ayoko, pumunta. Lolo Liang, at ba ang presyon? Dagdagan mo pa ng lakas? Kahapon sa harap ng bulwagan, ang lakas ng boses mo nang tumutol ka. Ngayon naman, parang wala kang lakas magmasahe. Itong Snow Lotus na ito, bakit parang katulad ng koleksyon ng pamilya Luko? Ito ay mula kay Ginoong Lu. Nabalitaan niya na si Miss Fan ay walang gana kumain. Kaya siya mismo ang nagluto ng Snow Lotus at dinala. Sabi niya, para raw din sa inyo. Ano ang sinabi mo? Nandito ang apo ko? Pumunta pa siya para manligaw sa binibini. Sutil, buhay pa ako. Wala kang karapatan. Makipag-agawan sa akin para sa binibini? Anong sinabi niya? Dumating ang binata ng Lu. Bilis! Huwag kang sumubok na agawin si binibini sa akin. Matandang alipin. Ano ang nangyari? Liang Lao, ang sapatos mo. Binibini. Sabi nila hindi kayo nasanay sa pagkain sa He. Kaya ako mismo ang nagluto ng ilang Snow Lotus. Dinala ko para subukan ninyo. Binibini, mag-ingat kayo, mainit. May malasakit ka. Pwede na. Talagang kontento si Binibini sa akin. Mukhang may pag-asa akong ma-promote bilang alipin. Binibini, sa totoo lang, sa tingin ko, ang lolo at sila ay mabagal sa reaksyon. At dahil matanda na sila, panahon na rin para magpahinga at mag-enjoy sa kanilang mga huling taon. Tulad ng paglilingkod sa inyo, isang maliit na bagay ay dapat ipaubaya sa akin na bata at malakas at may sigla. Ikaw, maliit na pasaway. Anong sinabi mo? Mabagal ako. Sinabi mong matanda na ako. Sinabi ko, Xiao Lu. 60 ilang taon pa lang kami. Matatanda, pero malakas pa. Tamang-tamang panahon para maglingkod sa binibini. Ikaw, isang batang walang ingat. Huwag ka nang lumapit sa binibini. Tatlong lolo, ang pagkakataon ay dapat para sa mga kabataan. Sa palagay ko, sa tabi ng Binibini, kulang ng isang tulad ko. Apo ko, lolo, malakas at malusog ako. Kaya ko pang maglingkod sa binibini ng 50 taon. Binibini. Ang apo ko ay inatake ng epilepsy. Iuuwi ko na siya ngayon. Epilepsy. Binibini. Matagal na niyang sakit iyan. Uminom lang ng gamot, kagaling din. Hindi na kailangan gamutin. Lolo, anong sinasabi mo? Wala akong epilepsy. Batang pasaway, huwag mong isipin na hindi ko alam. Anong pakana mo? Gusto mo akong alisin? Maging alipin ng binibini, di ba? Wala kang pagkakataon. Ano ba ito? Atake ng epilepsy. Huwag pansinin. Aayusin namin ito. Binibini Fan, ito ang aking unang beses na gumawa ng bird's nest. Kung hindi ayon sa panlasa mo, magluluto ako ng isa pang mangkok. Hindi na kailangan ng isa pa. Ang bakuran na ito ay sira. Ang mga halaman ay lanta. Walang magandang tanawin. Kung gayon, tumugtog ka ng ilang pyesa para ako'y masiyahan. Opo. Tao! Kunin ang aking zither mula sa aking silidaklatan. Binibini, ang iyong kamay, sa kusina lang, nasunog, hindi na makapagtugtog.
Ituloy mo. Ituloy mo. Ang binibini, kanina sa kusina, nasunog ang kamay. Kung magpapatuloy, masisira ang kamay. Siya bilang kasalukuyang pinuno ng pamilya He. Dapat niyang ipakita sa akin, nais niyang para sa angkan ng He, ang sinseridad, na baguhin ang tadhana. Umalis ka. Binibini, tingnan mo. Inilipat ni He Likwan ang pamilya He sa iyong mga kamay ay hindi nagkamali ng tao. May katapatan naman. Ako na ang bahala upang baguhin ang kapalaran ng pamilya He. Salamat, Miss Fan, sa hindi pagtangi sa nakaraan para sa buhay ng pamilya He. Maghanda na kayo. Kuya, nagawa ko na. Nakuha ko na ang kapatawaran ni Miss Fan. Makakaligtas na ang pamilya. He. Ay! Ipagbigay alam agad sa mga kamag-anak. Magtipon sa harap na bulwagan. Si Miss Fan ay para sa pamilya. Hilampasan ang nakamamatay na pagsubok. Opo. Bunso, talaga bang pumayag si Miss Fan na tulungan ng pamilya He? Ang aking anak na lalaki, sa wakas ay may pag-asa na. Ipaalam sa inyong mga angkan na sumulat ng maraming papel. Handa na ba lahat? Miss Fan, tapos na lahat ng pagsusulat. Ito ay lahat ng mga kamag-anak na personal na isinulat. Ang pamilya He ay tuluyang nawalan ng pag-asa upang maiwasan ang kamatayan. Kailangan ng taos-pusong panalangin sa langit at ang libu-libong petisyon na ito ay isa lamang. Mangyaring sabihin sa amin, Miss Fan. Pangalawa, kailangan kunin ang dugo mula sa dulo ng daliri para gumawa ng 3 incense sticks para sa panalangin. Opo. Pangatlo ay maghanda ng 3 bote ng banal na ambrosya na may 100 taon. Dapat eksaktong 100 taon. Kulang ng 1 araw ay hindi tatanggapin. Bukas ay ang araw kung kailan ang pamilya He ay malapit ng mamatay. Dapat handa sa loob ng 1 araw. Ang 3 incense sticks ay madaling gawin. Ngunit ang ambrosya na iyon ay gawa sa 100 taong gulang na likido ng kabute. Ay ginagamit ng matataas na opisyal at mararangal na pamilya bilang mahalagang gamot upang mabuhay. Ang ambrosya na ito ay talagang mahirap hanapin. Mangyaring huwag mag-alala, Miss Fan. Ang pamilya He ay gagawin ng lahat ng makakaya. Ipaalam sa lahat, kahit anong halaga hanapin ang 100 taong ambrosya. Kamusta si ate? Tapos na ba ang 3 incense sticks? Ngayon ang natitira na lang ay ang 3 bote ng 100 taong ambrosya. Nakumpleto na mabuti. Binibini, pupunta ka raw sa Miss Fan. Ate, yung 3 bote ng ambrosya ay dumating na. Kailangan mong kunin iyon. Mag-ingat. Ibigay mo na agad ang linglo kay Miss Fan. Dalhin mo. Madam, masama ang balita. Ano ang nangyari? Ang binatang Panginoon ay mainit ang katawan. Nagdurugo ang bibig, mukhang malapit na siyang mamatay. Atake! Atake na! Bakit ngayon pa? Nakolekta na ang linglo. Si Miss Fan ay magsasagawa na. Magbabago ang kapalaran ng pamilya He. Ang aking anak ba? Sinabi mo dati. Ano ang epekto ng linglo? Ito ay para sa taong naghihingalo upang bigyan ng pansamantalang buhay sa oras ng emergency. Ngayon, si Hanger. Ang pinakadelikadong oras. Madam, ang lahat ng linglo na maaaring makuha sa silangan, nandito na lahat, at ang ibinigay ni Miss Fan, ang 1 araw na palugit, ay tapos na. Alam ko ang bigat ng sitwasyon. Mangyaring pumunta ka at dalhin ang doktor upang tingnan. Huwag hayaang may mangyari kay Hanger. Pumunta ka at bilisan ang kapatid na babae. Dadalhin ko ang linglo kay Miss Fan. Hihilingin ko kay Miss Fan na magsagawa ng mas maaga. Ngunit si Hanger lang ang anak ko. 1 buwan pa lang siya. Paano ako makakapusta? Gagamit lang ako ng konti. Konti lang, hindi ito makakaapekto. Ang binatang Panginoon ay wala na sa panganib. Buti na lang at wala na sa panganib si Hanger. Salamat sa Diyos. Miss Fan. Nakumpleto na ba ang lahat ng kailangan ko? Oo, kumpleto na. Iangat ang mga bagay dito. Dahil handa na ang lahat, simulan na natin. Ang angkan ng He ay tumayo sa likod ko. Ipikit ang mga mata at yumuko. Huwag tumingin ng diretsyo. Opo. Gawin ang lahat. Bulong ang nais ninyo sa inyong puso. Sunugin ang 10,000 papel ng kahilingan. Opo.
Ginamit ko ito para kay Heng Er, isang maliit na linglu, para bigyan siya ng pansamantalang buhay. Konti lang. Tiyak na walang epekto iyon. Ang insenso ay alay. Ang linglu ay handog sa langit. Ang taimtim na puso ang gabay. Hilingin sa langit, na bigyan ng bagong buhay ang angkanhe. Hilingin sa Panginoon, na iligtas ang angkan. Anong nangyayari? Bakit may kidlat na parusa? Ano ang nangyari kay Miss Fan? Bakit naging dalawang maikli at isang mahaba ang insenso? Ito? Hindi tapat ang pamilya He at walang respeto. Naghihingi ng pagbabago ng kapalaran mula sa langit at lupa. Sa daang taong banal na hamog, hinaluan ng hilaw na tubig. Ito ang iniaalay sa langit at lupa. Natatakot ba kayo na mabagal kayong mamatay? Ano? Hinaluan ng tubig ang daang taong banal na hamog? Sana hindi ito mahahalata. Ikaw ang kumuha ng banal na hamog? Ako, hindi ko sinasadya. Biglang nagkasakit si Heng. Malala ang kalagayan niya. Napakabata pa niya. Natatakot ako na hindi siya makakatagal hanggang sa dumating si Miss Fan, kaya ginamit ko na sa kanya. Isang patak ng banal na hamog ang nagpatagal sa kanyang buhay. Hindi ko talaga naisip iyon. Ate, paano mo nagalaw ang daang taong banal na hamog? Inilagay mo ang buhay ng pamilya He sa panganib? Isang patak lang ginamit ko. Akala ko okay lang. Isang patak lang? Isang lagok lang. Binibining Fan. Nag-aalala lang din ako kay Heng. Hindi ko inaasahan ang resulta, na ganoon kalubha. Pakiusap, isipan nyo pa ng paraan. Iligtas nyo ang pamilya He. Pakiusap kay Binibining Fan, isipan ng paraan. Iligtas ang angkan ng He. Minsan, 2 beses, 3 beses. Akala ng pamilya He, Parang laro lang ang pagbabago ng tadhana? Binigyan ko na kayo ng pagkakataon. ang buhay o kamatayan ng pamilya. He, patawad, wala na akong magagawa. Binibining Fan. Talagang alam ko na mali ako. Pakiusap, tumigil po kayo, Binibining Fan. Ikaw ang may kasalanan. Kung hindi dahil sa iyo, dahil sa pagiging makasarili mo, ginamit mo ang Linglu, hindi sana si Binibining Fan, tatalikuran ng pamilya He. Kasalanan mo lahat. Talagang hindi ko sinasadya. Hindi ko naisip iyon. Ikaw ang salarin ng pamilya He. Bakit hindi ka na lang mamatay? Pasensya na, kuya. Pasensya na. Hindi ko naprotektahan ang pamilya He. Binibining Fan. Gusto mo pa akong hingan ng pabor? Binigyan mo na ng pagkakataon ng pamilya He. Ang pamilya He ang hindi marunong magpahalaga. Wala na akong karapatan na hilingin sa inyo na manatili. Ako, si Hyun Chu, lumuhod at nagpapasalamat sa biyaya ng Binibini. Yumuyuko at nagpapaalam sa Binibini. Wala nang pag-asa ang pamilya He. Hindi lalampas ng isang araw. Darating ang malaking kapahamakan. Ngunit ikaw, sinangak. Ang protektadong singsing na kahoy na ito ay ibibigay ko sa iyo at sa iyong pamangkin. Isuot ninyo ito sa inyong katawan. Maaari nitong protektahan kayo upang mabuhay ng mahaba at malusog. Maraming salamat, Binibini. Ngayon ay mag-uulat ng isang kakaibang balita. Kagabi, ang angka ng He sa silangan, lahat ng 53 miyembro, lahat ay namatay ng hindi inaasahan. Tanging si Binibining He, ang panganay. At ang isang buwang gulang na sanggol na si Hishao, ang nakaligtas. Tatay. Parang naiintindihan ko na kayo noon pagkatapos kayong tanggihan ni Binibining Fan kung bakit kayo namatay ng may sama ng loob. Ang maging alipin niya ay napakalaking pribilehiyo. Ang protektadong singsing na kahoy. Panginoon, Kayo ba ay bumalik?